Magandang araw, mga minamahal na tagapakinig ng channel na. Ang kwento ngayon ay pinamagatang, inalaga ko ang aking asawang parang halaman sa lup ngang 5 taon. Kamakailan, napansin ko na nakbabaho ang kulay na kanyang damit panloob tuwing umaga. Kinabukasan, pumasok ako sa bintana at natuklasan ang isang nakakatakot na lihim, huling bahagi ng tag-araw sa Maynila. Mainit at mahalumigmig ang hangin mula sa Maynila Bay. Ang langit ay kulay abong lila at ang mga puno sa gilid ng EDSA ay nangangatal at nagsasabog ng madahon, parang nakukwento ng isang lumang alamat. Sa init na punong pagod na iyon, may isang babaeng araw-araw na tumatahak sa maingay na lungsod, nagbabalik sa isang malaking bahay kung saan ang kanyang puso ay nakakulong, parang nakabalot ng kawat na bakal. Ang babaeng iyon ay ako, si Marina. Pagkatapos ng mahabang biyahe sa EDSA, nang lumiko na ang kotse sa pintuan ng aming bahay sa subdivision ng Alabang, naramdaman ko ang matinding pagod na lumalagpas sa katawan. Ang aking araw ay karaniwang nagsisimula ng maga sa kumpanya ng Solid Build Construction, isang kumpanya na itinayo ko mula sa wala. Blueprint pakatapos ang blueprint, proyekto pakatapos ang proyekto, gabi-gabi na walang tulog. Sa gabi, nang makauwi na ang halos lahat ng empleyado, nagmamadali akong umuwi. Ang hindi nakaalam sa aking buhay ay nagsasabi, bihirang babae ang tulad mo ngayon, matagal nang may sakit ang asawa mo at hindi mo siya iniwan. Bawat beses na marinig ko ito, mapait lamang akong ngumiti. Sa buhay, may mga bagay na sa labas ay mukhang kagitingan, ngunit para sa taong nabubuhay sa loob nito, parang 1,000 maliliit na sugat sa araw-araw. Nang buksan ko ang pintuan, agad akong tinamaan ng pamilyar na amoy ng antiseptiko. Ang amoy na iyon ay tumagos na sa amga kurtina, sa barandilya ng hagdan, sa sofa, at maging sa amga orchid sa balkonahe. Napakalakas niya kaya minsan, sa mga pulong sa opisina, pakiramdam ko ang aking damit ay amoy ospital pa rin. 6 na taon at 2 buwan na ang lumipas mula ng mabaling aksidente ang buhay ng aking asawang si Domingo sa isang mapanganib na kalsada sa Benguet, at mula noon ay nasa estado siya na malapit sa vegetative state. Sa loob ng 6 na taong iyon, ang aming tahanan ay hindi na parang tahanan ng pamilya. Mas katulad na itong intensive care unit, nakabalot lamang sa damit ng isang marangyang bahay. Inihagis ko ang aking bag sa upuan at simulan ng hubarin ang aking scarf nang lumabas mula sa kusina si Aling Nene. Nandito na kayo, Marina. Pinainit ko na ang lugaw para kay Domingo. Kumain na rin kayo sopas bago lumamig. Tahimik akong umiling, pagod na pagod hanggang sa hindi na ako makangiti. Huwak na, Aling Nene, ahon muna ako sa kanya. Tumingin sa akin si Aling Nene at tahimik na bumulong. Nagtrabaho siya sa amin ng halos 4 na taon, taga Nueva Ecija, simple at tapat tulad ng lupa. Minsan sinabi niya sa akin, parang damo sa hangin kayo, Marina, umaga sa opisina, gabi sa may sakit. Saan kaya kayo kukuha ng lakas para manatili? Nang marinig ko iyon, lumayo na lamang ako. Hindi ako nanatili dahil matibay, ako nanatili ako dahil takot akong mahulog. Sa ikalawang palapag, sa kwarto ni Domingo, may mahinahon na dilaw na liwanag. Nakahiga siyang walang galaw sa espesyal na kama. Ang kanyang mukha, gayang dati, ay maputi, payat, at walang pagbabago. Ang monitor sa tabi ay pantay-pantay na tumutunog. Nagpapakita na kanyang vital signs. Lumapit ako, yumuko para ayusin ang kumot sa kanyang tiyan, at pagkatapos ay dahan-dahang sinuklay ang lumaki niyang buho sa mga sentido. Nandito na ako. Ang pariralang iyon ay paulit-ulit kong sinasabi araw-araw. Naging ugali na ito, paulit-ulit ko itong sinasabi hanggang sa hindi ko na alam kung sinasabi ko ito sa aking asawa o sa bahaging aking kaluluwa na dinudurog ng pakiramdam ng pagkakamali. Sa lahat ng taong iyon, mula nang mabali si Domingo, ako ang nasa manibela. Iyon lamang ay sapat na para maging akusado ako sa aking sariling hukuman ng konsensya. Kahit nasabing pulisya,
na hindi lamang ako ang may kasalanan sa aksidente umulan, madulas ang kalsada, masyadong matarik ang kurbada, hindi ko pa rin maalis ang pakiramdam na ako ang naktulak sa kanya sa kondisyong iyon. At kung ang pakiramdam na iyon ay nakdudulot sa akin ng sakit, ang aking biyenan na si Aling Gloria ay nakpapalaki ng sakit na iyon ng 10 beses. Parang sa kumpirmasyon ng aking saloobin, ang telepono ko ay nakvibrate. Sa screen, biyenan tumatawag, sumagot ako. Ang boses ni Aling Gloria ay matulis na mula pa sa kabilang linya. Marina, na-transfer mo na ba ang pera para sa gamot ngayong buwan? Sinabi ni Dr. Alicia na kailangan palitan ng bagong gamot. Mas magaling pero mas mahal. Hinimas ko ang aking nu at tahimik na sumagot. O Nay, bukas ito transfer ko, ngayon may pakaantala ang bayad sa proyektong kumpanya. Malamig siyang naktawa, ang kanyang tawa ay mas malamig pa kaysa sa tubig ng pinatubo. Antalaman ang iba, huwag antalahin ang pera para sa asawa mo. Nasa ganitong kondisyon siya dahil ikaw ang nakmamaneho ng araw na iyon, dapat alam ng babae ang kanyang responsibilidad. Nanahimik akong ilang segundo. Lumapit ang iyak sa lalamunan, ngunit sumagot pa rin ako ng napakahina. Oh, alam ko, siyempre, alam ko ng husto kaya madalas akong nagigising sa hating gabi, malamig ang pawis, malamig ang makamay, parang kakapit lamang ng aking makamay sa basa sa ulan na manibela 6 na taon na ang nakakaraan. Pagkatapos kong ilagay ang telepono, tahimik akong naupo sa gilid ng kama. Sa labas, ang hangin mula sa Laguna de Bay ay humihiyaw sa puwang ng bintana. Sa kwarto, si Domingo ay hindi pa rin gumagalaw. Tulad ng isang maganda ngunit malamig na estatwa, kumuha akong mainit na tuwalya at pinunasan ang kanyang mukha, bawat daliri ng maingat, parang natatakot na ang isang maling galaw ay makakasakit sa kanya. Ang trabahong ito ay maaaring gawin ng caregiver o ni Aling Nene, ngunit sa loob ng 6 na taon, hindi ko kailanman tinanggal ito sa aking makamay. Ginawa ko ito para sa aking sarili, parang habang ginagawa ko ito, hindi ko kailangang aminin na matagal nang patay ang aming kasal. Nang magtapos, tumayo ako para kumuhang malinis na pijama mula sa aparador. Ang bawat galaw ko ay naging mekaniko na. Ginagawa ko ang lahat ng hindi nag-isip. Siguro kaya pakiramdam ko minsan ay robot na ako kaysa asawa. Sa araw, sa harap ng gataw, ako ay direktor na nagpapasya sa mga kontratang milyon-milyon. Isang taong ang isang salita ay nagpapatakbo ng mga empleyado sa 3 direksyon. Sa gabi, yumuyuko ako sa kwarto na amoy gamot, nagtatakbong kutsara, nagpapalit ng damit, at nakikinig sa mga reklamo. Nabuhay ako na parang ang buong buhay ko ay isang walang katapusang pagbabayad ng utang. Sinasabi nila, may magaliwanag at madilim na panahon sa buhay, ngunit para sa akin, ang madilim na panahon ay nagtagal at hindi nakpapakita ang kahit anong liwanag. Mula sa ibaba, narinig ko ang boses ni Aling Nene, Marina, malamig na ang sopas. Tumingin ako sa madilim na langit sa labas ng bintana at tahimik na sumagot, hayaan mo muna, paparating na ako. Pagkatapos ay bumalik ako sa lalaking nakahiga sa kama. Ang mukha na iyon ay naging sentro nga aking sansinukop noong araw na aking kabataan, pananampalataya at pinakasimpleng pangarap sa buhay. Ngayon, bawat araw na ginugugol ko sa bahay na ito, pakiramdam ko ang aking kaluluwa ay parang isang nakatuon na tali na malapit ng pumutok. Nang gabing iyon, hindi ako agad bumaba para kumain. Pagkatapos ayusin ang unan ni Domingo, inilabas ko ang plektong upuan sa tabi ng bintana at umupo ng saglit para mag-isip. Ang buhay ko ay umikot tulad ng trompo. Umaga, pulong sa mga kasosyo. Tanghali, trabaho sa mga dokumento ng proyekto. Hapon, paglutas nega mga issues sa supply. Gabi, pagbabalik sa bahay na ito para maging asawa at caregiver ng sabay. Minsan tinatanong ko ang aking sarili, kung isang araw mahulog din ako, may upo ba sa tabi ng aking kama, papunasan ang aking mukha at magsusubong kutsara para sa akin, tulad ng ginagawa ko para sa aking asawa? Sa pag-iisip nito, agad ko itong sinaway.
Sa buhay, nagkakaiba lamang ang mataw sa kung sino ang matagal na makatiis. Tumayo ako, kumuhang malinis na pijama na nakabitin sa pinto nga aparador at yumuko para palitan si Domingo. Karaniwan na itong trabaho para sa akin. Maingat ko siyang inilean para matanggal ang hospital shirt, isang kamay ang sumusuporta sa kanyang leg, ang isa ay nagtatanggal ng mabutones. Ngunit nang yumuko ako ng malapit sa kanyang leg, biglang natigilan ako, may amoy ng isang bagay na napakakakaiba. Hindi ito ang amoy ng gamot panlinis o medikal na alkohol o ang hindi pamilyar na amoy ng pampalambot na ginagamit ni Aling Nene. Ito ay amoy ng isang matapang na pabango para sa lalaki maasim, may bahagyang amoy ng malamig na usok ng tabako. Ang ganitong mahal na amoy, tulad ng ginagamit ng nga lalaki sa lungsod, ay nag-iwan ng bakas sa hangin kahit lumipas na ang taong nagsuot nito. Natigilan ang aking mga kamay sa isang segundo. Yumuko pa ako at nangamoy muli, mas mabagal, mas maingat. Iyon din ang amoy. Tumagos ito sa kwelyo ng shirt at sa balat. Ang isang taong nakahiga ng halos walang galaw, nananatili sa iisang kwarto buong araw saan nanggaling ang ganitong amoy, bumilis ang tibok ng aking puso, ngunit agad ko itong pinaalis sa isipan. Baka naiwan ng iba. Baka may technician na pumunta ngayong umaga para suriin ang magagamit. Baka may kasamang lalaking assistant si Dr. Alicia. Baka nagmadali akong tapusin ang pagpapalit ng damit ni Domingo, ngunit ang masalobin sa aking ulo ay nagsimulang maligaw tulad ng isang gulo ng sinulid. Habang mas sinusubukan kong manatiling kalmado, mas nagiging awkward ang aking magalaw. Halos maling isara ang isang butones at nahulog ang tuwalya sa sahig. Nang pulutin ko ito, naramdaman ko ang aking mga palad ay malamig na. Makalipas ang ilang sandali, dinala ni Aling Nene ang mainit na lugaw. Habang inilalagay niya ito, tumingin sa akin ng may pag-aalala. Napagod na ba kayo? Namumutla ang mukha ninyo. Lumayo ako, nagbubuhos ng tubig, at sinubukang magsalita ng may kalmado. Medyo masakit lang ang ulo ko. Lumapit si Aling Nene sa kama, tumingin kay Domingo, at nag-click ng dila. Mukhang mas maganda si Domingo ngayon kaysa nakaraang na araw. Siguro ang bagong gamot na iniresetang ni Dr. Alicia ay nakakatulong. Tahimik akong tumango, ngunit may kumakalmot sa aking puso. Si Alicia kamakailan ay mas madalas siyang dumarating. Sa halip na 3 beses sa isang linggo ay 4 na, at palagi siyang may suot na maputing-puting bata at maayos na nakaayos ang buho, nagsasalita ng dahan-dahan at magalang. Kung huhusgahan lamang ng hitsura, sinuman ay mag-isip na siya ay isang napakadedikadong doktor, at hanggang ngayon, ganun pa rin ang paniniwala ko sa kanya. Nagsimula akong subukin si Domingo, kutsara pagkatapos ng kutsara. Sa tuwing dinadala ko ang kutsara sa kanyang labi, muli kong naamoy ang kakaibang amoy na iyon, at ito ay nagpapagulo sa akin. Kailangan ko pang mag-effort para hindi manginig ang makamay ko. Pagkatapos ng kalahating tasa, inilagay ko ang pinggan at, parang wala lang, tinanong ko si Aling Nene, ngayon, may ibang pumunta ba sa bahay? Itinigil ni Aling Nene ang pag-ayos ng kumot at tumingin sa akin. Sino? Ibig ko sabihin, bukod kay Dr. Alicia, may pumunta ba sa kwarto ni Domingo? Nag-isip si Aling Nene at umiling, wala akong nakita. Umaga dumating si Dr. Alicia, gumawa ng acupuncture tulad ng dati, umupo pa ngang kalahating oras, pagkatapos ay umalis. Tanghali pinalitan ko ang compress at hapon may delivery ng oxygen tanks, ngunit iniwan lang sa pintuan, walang pumanhik sa kwarto. Tumingin ako sa kanya. Ang mukhang babaeng ito na nasa 50 taon, gayang dati, ay matapat. Sa kanyang magaspang na mga kamay ay may natitirang amoy ng sibuyas at dishwashing liquid. Ang pagpapaganap sa ganitong babae ay mas mahirap kaysa sa manggisda sa puno. Okay. Tinanong ko lang. Nagtaas ng kurtina si Aling Nene at bumaba ang boses. Marina, ingatan ninyo ang sarili ninyo, na puti-puti kayo kamakailan. Ibinigay ng Diyos ang buhay, ibibigay din niya ang lakas. Kung kayo ay makasakit, magiging mas mahirap ang lahat. Nang marinig ko iyon,
nakalap ang aking ilong. Minsan ang isang simpleng salita mula sa isang estranghero ay nagbibigay ng init na higit sa dugo at laman. Nang umalis si Aling Nene, sa kwarto ay natira na lamang ang pantay-pantay na tunog ng makinarya. Matagal akong tumingin sa aking asawa. Ang kanyang mukha ay hindi gumagalaw, ang mga pilikmata ay nakasara, ang mga kamay ay walang lakas na nakapatong sa kulay abong kumot. Kung wala ang amoy na iyon, siguro ay mag-isip ako na ang gabing ito ay katulad ng lahat ng iba pang gabi. Pagod, ngunit kalmado sa kawalan ng pag-asa nito. Ngunit dahil sa isang amoy, ang buong kwarto ay parang nagbago ng kulay. Lumabas ako sa balkonahe para huminga. Ang hangin gabi mula sa Laguna de Bay ay makakaramdam. Lumamig ang aking nga paa sa manipis na tela ang aking damit pantulog. Sa ibaba, ang nga ilaw ay nagliwanag sa mga santan ng malabong dilaw na liwanag. Parehong tanawin, parehong bahay. Lahat ay mukhang kalmado sa panlabas, ngunit sa aking puso, walang kapayapaan. Biglang naalala ko ang isang bagay, nga isang buwan na ang nakakaraan. Ilang beses na nanatili si Alicia ng mas matagal kaysa karaniwan. Minsan ay sinabi niyang kailangan niyang subaybayan ang vital signs pagkatapos ng acupuncture. Minsan ay may muscle spasm daw si Domingo at kailangan niyang mas matagal na gawin ang massage. Noong panahon na iyon, nagpapasalamat ako sa kanya. Minsan ay nag-order pa ako ng pagkain para sa kanya. Ngayon, sa pag-alaala nito, naramdaman ko ang pakiramdam ng kalamig sa aking likod. Bumalik ako sa kwarto, lumapit sa kama at muli akong tumingin sa kwelyo ni Domingo. Sa malabong liwanag ng nightlight, ang kanyang mukha ay mukhang mapayapa at tahimik tulad ng isang taong iniwan na ang lahat ng makamundong pagnanasa. Ngunit sa sandaling iyon, sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, naramdaman ko na sa pagitan ko at ng lalaking ito ay may malalim na madilim na bangin at kung hindi ko ito titiknan, magsisisi ako sa buong buhay ko. Kinabukasan, nagising ako ng kalahating oras ng mas maaga kaysa dati. Halos hindi ako natulog ng nakaraang gabi. Sa tuwing makakaantok, biglang nagigising ako at sa aking ulo ay paikot ang kakaibang amoyng pabangong lalaki sa kwelyo ni Domingo. Maraming beses akong nagsawi sa aking sarili na sobra akong nag-isip. Pagkapagod ng tao, laging may naisip na ibang bagay. Ang babae, kapag nagsimulang maghinala, kahit sa anino sa dingding ay makakakita ang ibang tao. Ngunit siyang argumento na yung ay hindi makakaumado sa aking puso. Bumaba ako sa kusina at naginitiya ni Jikapi. Bago pa matapos ang ipaginong, narinig ko na si Aling Nene ay abala na sa labas. Ang maagang umaga ng tagaraw sa Maynila ay mainit na. Ang tile sa bakuran ay basa pa sa hamog. Itinangala ko ang aking ulo at tumingin sa bintana ng kwarto ni Domingo sa ikalawang palapag. Nakasara ang mga kurtina tulad ng dati. Lahat ay tahimik. Pagkatapos na maliwanan na almusal, nagmadali akong pumanhik para palitan ang kama ni Domingo at pagkatapos ay bumaba na may basket ngang maruming tela sa laundry room sa ibaba ng bahay. Karaniwang ginagawa ito ni Aling Nene, ngunit kamakailan ay hindi mapanatag ang aking loob. Gusto kong gawin ang lahat ng mismo para mapanatag. Hindi pa nag-umpisa ang washing machine. Sa sulok ay amoy, pamilyar na fabric conditioner na halumigmig ng dingding. Yumuko ako at nagsimulang magayos ng mga tela, tuwalya, hospital shirts, kama, unan, ilang pares ng manipis na medyas. Lahat ay napakakaraniwan kaya naramdaman ko na nakatawa ako. Siguro nga ay sobra na akong nag-isip. Isang mabilis na amoy nakpabango at nanlikaw na ang aking ulo. Pero sa sandaling idinusdos ko ang aking kamay sa pinakailalim ng basket na tamaan ng aking madaliri ang isang hindi pamilyar na tela. Inilabas ko ito at natigilan. Sa aking mga kamay ay isang pares na lalaking boxer shorts na kulay matingkad na pula. Gawa sa maayos na elastic na tela na may itim na garter. Ang ganitong damit ay mahal ang presyo mula sa mahal na brand para sa mga batang lalaki na gustong magmukhang maganda. Hindi ko kailanman binibili si Domingo NG ganitong damit.
Mula nang maratay siya, lahat ng kanyang damit ay malambot, maluwag, at madaling tanggalin. Ang napakamahigpit na boxer shorts ay walang lugar sa basket ng maruming tela ng aking asawa. Akala ko iyon ay sapat na para matigilan ang aking katawan, ngunit hindi. Nang nanginginig, itinuan ko ang ilalim ng damit patungo sa liwanag. Nakakita ako sa madilim na telang isang malinaw na tuyo na mansa. Bilang isang may asawa, hindi ko maring hindi maintindihan ang kahulugan ng bakas na iyon. Parang tinapon akong isang balde nga malamig na tubig mula ulo hanggang paa. Bumaksak ako sa plastik na upuan sa tabi. Mabilis na tumibok ang aking puso, hunisa aking matainga, at ang maliit na laundry room ay umikot sa aking mamata. Inisip ko na ang kakaibang amoy nung nakaraang gabi ay isang hindi may paliwanag na abnormalidad lamang. Ngunit ang bagay na ito ay iba. Hindi na nito ako pinayagang dayain ang aking sarili. Isang lalaking nakaratay sa kama sa loob ng 6 na taon. Saan nanggaling ito? Hindi ba? Hindi ba sa bahay na ito, sa kwartong itinuturing kong pinakamalungkot at pinakakawawa, nagaganap ang isang ibang buhay? Mula sa kusina ay biglang narinig ko si Aling Nene. Marina, gusto pa ninyong tinapay? Painitin ko. Nagulat ako. Nagmadaling tiniklop ang damit at sinukli sa bulsang jacket na nakabitin sa pintuan. Mabilis ang pagkilos ng aking mga kamay, natakot pa nga ako sa aking sarili. Sa loob nung isang gabi, parang natuto na akong itago ang aking damdamin tulad nung isang manlalakad sa lubid na nagpipigil ng hininga. Wala na po, Aling Nene. Busog na ako. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ako sa kusina. Nagugupit ng kalabasa si Aling Nene. Ang kanyang magabuho na puti ay nakakulong sa mababang bun. Ang kanyang mukha, tulad ng dati, ay mabait at nakapokus. Nagbuhos akong isang basong tubig, uminom, at tinanong ng may pinakawalang malasakit na tono, kahapon, bukod kay Dr. Alicia, walang ibang dumating sa bahay. Itinigil ni Aling Nene ang pagugupit, bahagyang nagulat. Wala, Marina. Ibig kong sabihin, walang estranghero ang nakita ko, at walang lalaki din. Ibinaba niya ang kutsilyo at pinunasan ang kamay sa tapi. Katotohanan, wala. Kahapon dumating si Dr. Alicia, gumawa ng acupuncture tulad ng dati, umupo pa ang kalahating oras bago umalis. Sa tanghali pinalitan ko ang kompres, at hapon isang delivery boy ang nagdala ng mga medical supplies iniwan sa pintuan. Walang pumanhik. Tumingin ako sa kanya. Ang mukhang babaeng ito ay tulad ng lagi. Walang kasinungalingan, walang kahihiyan. Mahirap pilitin ang ganitong babae na gumanap ng papel. Sige. Nagtatanong lang ako. Ibinabang boses ni Aling Nene. Marina, ingatan ninyo ang sarili ninyo. Naputi-puti kayo kamakailan. Nagbibigay ang Diyos ng buhay. Magbibigay din siyang lakas. Kung kayo ay maratay, magiging mas mahirap ang lahat. Nang marinig ko ito, nag-alab ang aking ilong. Minsan ang isang simpleng salita mula sa isang hindi kamag-anak ay nagbibigay ng init na higit pa sa madugo at laman. Nang umalis si Aling Nene, inilabas ko ang mapula na boxer shorts sa kama. Ang umaga na liwanag, tumatago sa mga kurtina, ay bumabagsak sa madilim pulang tela at laban sa puting kama. Ito ay napakaruming tingnan na halos manigas ang aking tiyan. Matagal ko itong tiningnan ko ang bagay, ngunit nakikita ko kung paano tahimik na dinudungisan ng iba ang buong buhay ko. Sa wakas ay kumuha akong malinis na plastic bag, maingat na tiniklop ang damit at isinukli sa pinakaibabang drawer ng aking dresser. Ginawa ko ito ng dahan-dahan, parang tinatatatak ang isang ebidensya at sabay na inilibing ang huling natitirang kawalang malay ko. Bago lumabas ng kwarto, ilang segundo akong natigilan sa harap ng salamin. Ang aking mukha ay tulad ng dati, maayos ang buhok, maputla ang malabi, perpekto ang suot na business attire. Hindi ako naiba mula sa isang karaniwang nagtatrabahong babae. Ngunit mula ngayong umaga, isang bagay lamang ang tiyak kong alam. Ang bahay na ito ay hindi na malinis, at ang aking kaluluwa ay hindi na maaring maging katulad ng dati.
Buong araw sa opisina ay nagtatrabaho akong parang robot. Blueprints sa kaliwa, kontrata sa kanan. Walang tigil na tumatawag ang telepono, ngunit sa isipan ko ay paulit-ulit akong bumabalik sa bahay na iyon sa tabi ng lawa. Sa drawer ng aking mesa ay ang larawan ng mapulang boxer shorts na kinuha ko bago itago ito. Sa bawat pag-iisip nito ay sumasikip ang aking dibdib. May mga kahihiyang hindi sumasakpang ngang palo sa mukha, ngunit nakpapaliyab sa loob hanggang sa buto. Nang gabing iyon, umuwi ako halos 1 oras ng mas matagal kaysa karaniwan. Si Aling Nene ay naghanda ng hapunan. Si Alicia ay umalis na rin kamakailan lamang. Ayon kay Aling Nene, pagkatapos ang acupuncture, matagal pang sinubaybayan ni Alicia ang mga vital signs dahil may positibong pagbabago daw si Domingo kamakailan. Nakinig ako at nanatiling tahimik. Mula nang tumubo ang mga tinik sa aking puso, 2 beses ko na sinusuri ang bawat salita bago maniwala. Pagkatapos agahan ang hapunan, pumanhik ako sa kwarto ni Domingo para palitan ang kama. Karaniwan itong gawain, ngunit ngayon ay ginawa ko ito nang may kakaibang katiyagaan. Mas dahan-dahan kaysa dati, inaalis ang kama. Pinipino ang bawat kulubot sa kumot, pinapalitan ang lumang unan ng bago na amoy ng tuyo at araw. Nang itaas ko ang kaliwang unan, biglang natigilan ang aking kamay. Sa zipperng pillowcase ay may nakakabit na mahabang buhok. Dinala ko ito sa aking mata. Ang buhok ay may kulay na kastanyo, mas mahaba kaysa sa akin na may bahagyang kurbatura sa dulo. Mula nang mag-asawa kami, pinanatili ko ang aking natural na itim na buhok. Minsan pinapaiksi, ngunit hindi kailanman nakulay. Ang buhok ni Aling Nene ay puti, maiksi at matigas. Kung gayon, kanino ang buhok na ito? Lumamig ang aking tiyan. Hindi pa ako makabawi nang palitan ang basurahan sa tabingang kama. Nahulog ang aking paningin sa isang maliit na kahon na may kulay cream. Pinunan ko ito at malinaw na nakita ang nakasulat sa Ingles, Prenatal Vitamins Complete Formula. Natigilan ako sa kinatatayuan ko, parang naipa ko sa sahig. Sa kwartong ito, sa loob ng maraming taon, ako, si Domingo, si Aling Nene at si Alicia lamang ang nakpasok. Hindi ako buntis at hindi kailanman gumamit ng gayong bitamina. Isang kahon ng prenatal vitamins sa basurahan sa tabi ng kamang aking asawa. Kung may nagsalita sa akin ngang gayong bagay, siguro ay sinabi ko na katulad ito ngang pelikula. Ngunit ang buhay minsan ay mas mapait kaysa sa anumang pelikula. Sa pelikula, may script. Ang buhay ay dumadamping suntok ng hindi mo inaasahan. Inilagay ko ang kahon sa mesa at malalim na huminga. 3 bagay na lumitaw sa harap ko sa lupngang wala pang 2 araw. Kakaibang pabangong na laki, boxer shorts na may bakas ng katawan, mahabang buhok na kastanyo, at kahon na prenatal vitamins. Kung patuloy kong sabihin sa aking sarili na sobra lamang akong nag-iisip, nililinlang ko na ang aking sarili hanggang sa bulag na, ngunit hindi ako nag-ingay. Hindi ako tumakbo pababa para pag-usapan si Aling Nene at hindi agad tinawagan si Alicia para akusahan. Tahimik ko lamang inilagay ang buhok sa maliit na bag nung alahas sa drawer at kinuha ng litrato ang kahon ng bitamina. Sa negosyo, natuto ako ng isang bagay. Habang mas malakas ang sakit, mas malamig dapat ang suntok. Ang maluha ay nagpapagod lamang. Para mabago ang isang maruming laro, kailangan mong matutong hawakan ang mapiraso ng walang pagkabigo. Nang gabing iyon, habang naghihintay na makatulog ang lahat, naupo ako sa working room sa unang palapak at naghanap sa internet ng malilit na kamera. Ang kamera na nakalagay sa relo ay masyadong kapansin-pansin. Sa palayo nga halaman ay masyadong makitid ang viewing angle. Sa wakas, natapusin ko sa isang modelo na nakadiskiyes bilang electric outlet na may infrared recording at live streaming sa telepono. Maraming araw na memory, malit at hindi kapansin-pansin. Nag-order na ako, ngunit nagbago ngang isip. Natatakot na ang delivery sa bahay ay magpahiwatig ng isang bagay. Kinabukasan, pumunta ako mismo para bilhin ito. Ang tindahan ng teknolohiya ay nasa isang maliit na kalye malapit sa Binondo. Ang nakbebenta, ngumiti, ay nagtanong,
Para saan ang kamera? Para subaybayan ang bata o ang kasambahay? Nugumiti din ako at sagot, para sa kaluluwang tao. Malamang ay naisip niyang nagbibiro ako. Hindi niya alam na para sa akin nung sandaling iyon, ang mga salitang iyon ay tutukay sa resibo ngang pagbili. Sa gabi, nasubukan ko pang makauwi ng mas maaga kaysa dati. Mapalad. Si Aling Nene ay nasa labas, nagsabit ng tela, at si Alicia ay hindi pa dumarating. Pumanhik ako na may pagbili sa kwarto ni Domingo, tinanggal ang lumang outlet sa sulok sa tabi nga aparador at nag-install ng bago. Hindi ako elektrisyan, ngunit ang ganitong simpleng bagay ay kaya ko. Nang sikupin ko ang huling turnilyo, mabilis na tumibok ang aking puso, marinig ko ito sa aking mga tainga. Isang maliit na pagkakamali at lahat ay magiging biruan, ngunit sa kabutihang palad, ang bagong outlet ay walang kaibahan sa luma, mas malinis pa nga ang hitsura. Binuksan ko ang app sa aking telepono at inayos ang viewing angle para ang kamera ay nakatutok sa kama at sa bahagi ng espasyo sa harap ng aparador. Sa screen ay lumabas ang malinaw na imahe, kama, nightstand, bintana, sulok ng sofa. Ang kwarto ay kasing tahimik ng lagi, ngunit sa loob ko ay parabang nagbukas ng isa pang mata. Kakapunasan ko pa lamang ng fingerprint sa outlet nang marinig ko ang tunog ng motorsiklo sa labas ng pintuan. Dumating si Alicia. Lumabas ako sa koridor para salagin siya. Nagsalita ng kasing kalmadong makakaya. Maaga ka ngayon. Mahinahon siyang ngumiti. Nakakapit sa bag ng mamedikal na gamit. Oh, naisip kong maaga pumunta. Bukas may shift ako sa ospital, kaya ngayon gusto kong mas matagal na subaybayan si Domingo. Katulad pa rin siya ng dati, maganda, maayos, malambot ang boses tulad ng mainit na tubig. Kung wala ang buhok na kastanyo sa aking bulsa, malamang ay nagpapasalamat pa rin ako ngayon. Sa totoo lang, ang pinaka nakakatakot sa buhay ay hindi ang kutsilyo sa lalamunan, kundi ang kamay na nagmamalambing sa iyong likod na may pinakamabait na mukha. Nang gabing iyon pagkatapos umalis ni Alicia, tumingin na ako sa kwarto ng aking asawa ng ibang mga mata. Bawat sulok, bawat drawer, bawat kulubot sa kumot ay nagbibigay sa akin ng pakiramdam na may nakatagorong buhay. Inilagay ko ang telepono sa nightstand sa aking kwarto at binuksan ang imahe mula sa bagong kamera. Sa maliit na screen, si Domingo ay nakahiga ng kasing tahimik ng lagi. Napakatahimik niya kaya sinuman ay maawa, ngunit alam ko na mula sa sandaling ito, wala na akong pananampalatayang bulag. Nagsimula na akong manood, at kapag nagsimula na, nagpasya akong makita ang lahat hanggang sa katapusan. Mula nang ma-install ko ang kamera, namuhay ako ng may dalawang pares ng mata. Isang pares para sa panlabas na mundo, para sa mga kontrata, empleyado, para sa biyanang nangailangan, nege pera para sa gamot, para kay Aling Nene na yumuyuko, na may timba, nege tubig, para kay Alicia, sa puting bata na pumapasok at lumalabas tulad ng pinakadedikadong doktor. Ang ikalawang pares ng mata ay nasa aking telepono sa nightstand at tahimik na nagmamasid sa kwarto sa ikalawang palapag, kung saan ang aking asawang nasa vegetative state ay nakahiga parang estatwa. Unang gabi, nagmamasid ako hanggang alas 3 ng umaga. Sa screen, normal ang lahat. Si Domingo ay walang galaw. Ang ulo ay bahagyang nakabaluktot sa kaliwa. Pumanhik si Aling Nene para palitan ang mainit na kompres. Kinamasahe ang mga kamay at paa. Pagkatapos ay umalis. Mga alas 9 gabi, pumasok si Alicia. Sinabi sa akin na kailangan niyang suriin ang muscle reflexes dahil may bahagyang spasm daw si Domingo ng hapon. Umupo siya sa tabing kama ng mahigit 20 minuto, kinekamasahe ang mga paa at kamay, sumulat ng mga tala sa notebook, pagkatapos ay umalis. Walang kahina-hinalang bagay, walang estranghero, walang kakaibang galaw. Tumingin ako sa screen hanggang sa masakit ang mga mata, nararamdamang sabay ang tension at bigla ang pagkabigo. Ikalawang gabi, katulad din. Ikatlong gabi, mas katulad pa. Ang kwarto ay malinis at tahimik. Napakamayos kaya nagsimula na akong parang mabaliw.
Baka pagod lang talaga ako, baka dalaga na ang paranoia ko. Ikatlong umaga, habang nakikita kong pinagtatrabahuhan ni Aling Nene ang karne para sa lugaw ni Domingo, naramdaman ko pa ang isang tiningang konsensya. Siya ay mabait tulad ng lupa. Buong araw na ikot sa pagitan ng kusina at gamot. Baka siya ay tunay na walang alam at dito ako lihim na nagmamasid sa lahat. Kahit si Alicia, kahit hindi na siya katulad ng dati sa aking paniniwala, ang ipinakita ng kamera ay nagtatrabaho lamang siyang tulad ng isang doktor rehabilitasyon. Masyadong mabuti ay kahina-hinala, ngunit ang akusasyon sa isang tapat na tao ay nakakaramdam din ngang pagkasama. Ika-4 na gabi, nakauwi ako ng huli dahil nagtatrabaho sa mga dokumento ng proyekto sa Laguna. Pagkatapos ng hapunan, pumanhik para palitan ang damit ni Domingo. Katulad pa rin ngang gawi hawakan ang ulo, ayusin ang kumot, magsalita ng mga walang kahulugang parirala. Napagod na ako ngayon, parang robot na ginagalaw ng inertiya. Sa puso ko ay nagsisimula na ang pagkabigo. Siguro nga ay nakamali ako, mga 2:00 ng madaling araw, hindi pa rin ako nakakatulog. Sa labas ay humihipan ang hangin, ang masangang bougainvillea sa labas ng bintana ay nakakalmot sa salamin. Kinuha ko muli ang telepono at tumingin sa screen ng kamera. Ang kwarto ay madilim. Sa night mode makikita lamang ang magabalangkas ng kama at ng walang galaw na katawan dito. Ibinaba ko na sana ang telepono nang biglang manginig ang imahe. May lumabas na interference sa screen, tulad ng lumang telebisyon, at pagkatapos ay naging itim. Agad akong tumayo, mabilis na tumibok ang aking puso. Sinubukan kong buksan muli ang app, hindi gumana. Sinuri ang wifi ng bahay, maayos ang signal. Pina-off at pina-on, walang nangyari. Binuksan pa ang mobile data. Sinubukan ang 4G, parehong resulta. Itim na screen. Minuto 5 lumipas. Lumamig ang aking makamay. Kung nakpalya ang kamera dahil sa kuryente, hindi ito mangyayari ng eksakto sa sandaling iyon. At lalong hindi ito magiging kumpletong pagkaputol, parang sinong nag-block ng signal. Naupo ako, niyakap ang aking matuhod sa kama. Nakapako ang mata sa telepono. Narinig ko ang tiktok ng orasan sa kwarto at sa tiyan ko ay gumugulong ang pagkabalisa. Nang eksaktong 1 oras, bumalik ang imahe. Ang kwarto ni Domingo ay tahimik muli, parang walang nangyari. Ang nightlight sa sulok ay mahinahon na nagniningning, nakasara ang kurtina. Nakahiga si Domingo sa kama tulad ng dati. Huminga ako ng malalim, ngunit bago pa maabot ang aking bagaang hininga, natigilan ang aking mata. Bago pa nawala ang signal, ang kaliwang kamay ni Domingo ay nakahiga ng maayos sa kanyang tiyan. Ang pulso ay bahagyang nakabaluktot paloob. Ngayon ang kamay na iyon ay nakabitin sa gilid ng kama. Ang mga daliri ay bahagyang nakatiklop, parang may pinigil at binitawan. Natako ako ng walang galaw. Ni-rewind ko ang video hanggang sa sandaling nawala ang signal at ikumpara sa frame pagkatapos na bumalik ito. Ni-rewind 1 beses, hindi naniwala, pinalaki ang imahe at tiningnan muli. Hindi maring makamali. Ang posisyon ng kamay ay tunay na nakbaho. Ang isang taong maraming taong paralisado, ang makalamnan ay nagsikolaps, halos walang reflexes paano niya nababago ang posisyon ng katawan ng eksakto sa 1 oras na hindi nakikitang kamera. Dumaan ang malamig na hinga sa aking likuran. Hindi ito biglaan dumating, dahan-dahan itong gumapang mula sa batok pababang likod. Parang may dumausdos na malakit at malamig sa akin. Naalala ko ang pulang boxer shorts, ang kakaibang pabango, ang kastanyong buhok, ang kahon ng prenatal vitamins. Ngayon ang 1 oras ng itim na screen at ang nagbagong posisyon ng kamay, hindi na ito koinsidensyon. Pumunta ako sa pintuan ng aking kwarto. Madilim ang koridor. Ang mahinang ilaw lamang sa sahig ay naglalagay ng dilaw na linya. Ang kwarto ni Domingo sa dulong koridor ay tahimik. Ang pintuan ay bahagyang nakabukas tulad ng bawat gabi. Matagal ko itong tiningnan. Ang palat ko ay nakakapit sa dingding. Naramdaman ang lamig nito.
Sinasabi nila na hindi maaring itago ang isang katotohanan magpakailanman, ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ko na hindi lamang simpleng pakikiapit ang nagtatago sa loob ng maleta. Ito ay may mas malaki, mas maruming bagay at napakamaingat na itinatago sa aking sariling tahanan. Bumalik ako sa kwarto, umupo sa gilid ng kama at muling pinagmasdan ang lahat ng recording. Sa gabing iyon, hindi ako nakatulog. At mula sa gabing iyon, alam ko na nawala ng daan para bumalik. Kinabukasan, nakarating ako sa opisina ng napakaaga, ngunit ang ulo ko ay mabigat tulad ng bakal. Halos hindi ako nakatulog ng nakaraang gabi. Sa tuwing isasara ko ang mata, may lumalabas na imahe ang kaliwang kamay ni Domingo nakabitin sa gilid ng kama. Matapos ang sandaling iyon nang nawala ang signal, ang larawang iyon ay mas nakakatakot kaysa sa sampal sa publiko dahil ang pinaka-nakakatakot sa buhay ay hindi ang ipinipakita sa lahat, kundi ang tinatago ng husto na isang maliit na pahiwatig lamang ang tumatawid palabas. Hindi pa ako nakaupo ang 10 minuto sa aking mesa nang tumunog ang telepono. Aling Gloria, ilang sandali akong tumingin sa screen bago sumagot. Ang kanyang boses ay katulad ng dati maasim at matalim tulad ng patalim. Marina, kakatuwag sa akin ni Dr. Alicia. Sinabi niya na kailangang palitan ang filters ng blood purification machine ni Domingo. Imported. Bawat araw na pagkaantala ay panganib. Kinamasahe ko ang aking sinusubukang magsalita ng may pantay na boses. Titignan ko sa ma-account ng kumpanya at magta-transfer. Nasamit si Aling Gloria. Titingnan niya. Para sa gamot ng asawa ay nagbibilang pa. Gaano ka man kumita. Dahil sa aming pamilya iyon lahat. Huwag hayaang magsabi ang magtao na nasira ng pera ang babae. Nginuya ko ang aking ngipin at tahimik na sumagot. Hindi ko ikahiyang gawin. Ngunit hindi siya tumigil. At tungkol sa lahat ng gamot ni Domingo, si Dr. Alicia ang palaging nagpapasya. Anuman ang kanyang sabihin, gawin, huwag mag-atubili. Nasa ganoong kondisyon siya at ang pangunahing responsibilidad ay nasa iyo. Bawat salita niya ay parang martilyo na dumarampi sa pinakamasakit na lugar. 6 na taon, ginagamit niya ang aksidente para sagutin ako. Bawat beses na naantala ang pera, ipinaalaala niya. Bawat beses na abala ako sa pulong at hindi makasagot sa tawag, ipinaalaala niya. Bawat malaking gastos, inawit niya muli ang lumang kanta. Dati, bawat beses, sakit at pagkakamali lamang ang aking nararamdaman. Ngunit ngayong umaga, nang ibaba ko ang telepono, isang bagay lamang ang naramdaman ko bukod sa sakit. Hindi makakayon ang mga bagay. Hindi makakayon. Binuksan ko ang aking laptop. Binuksan ang drawer ng mesa at kinuha ang mga lumang financial reports na matagal ko nang ipinabantay sa chief accountant. Una, gusto ko lamang suriin ang pinakahuling malalaking gastos para sa gamot ni Domingo. Ngunit habang nagbabasa, mas lumamig ang aking puso. Mga imported na gamot, artificial ventilation machine, rehabilitation specialists mula sa ibang probinsya, disposable medical materials, donasyon sa isang charitable foundation para sa mga pasyente na may traumatic brain injury na minsan ay iminungkahi ni Alicia para makamit ang mabuting karma para sa pagbabago ni Domingo. Bawat linyang gastos ay nagtagal tulad ng isang mahabang libirong laso. Malinaw kong naalala ang araw na unang nabanggit ni Alicia ang pundasyon na iyon. Nakaupo siya sa sala. Ang kanyang mata ay pula. Ang boses ay mahinahon at malambot. Isa akong manggagamot at naniniwala sa kapangyarihan kabutihan. Marina, maraming mayayamang pamilya ang nagtatayo na pundasyon para tulungan ang mga taong may katulad na problema. Ito ay tulong sa iba at biyaya din para sa minamahal na tao. Noong panahon na iyon, lubos akong natitinag hanggang sa nagbigay akong una at pinakamalaking donasyon para masimulan ang pundasyon at pagkatapos ay naakit pa ang ilang kakilalang kasosyo. Ngayon, habang nakikita ko ang mabilang, naramdaman ko ang pakiramdam ng pagsasalot sa aking likod. Pinasok ko ang opisina si Ate Rosario, Chief Accountant.
Matagal na siyang nagtatrabaho sa akin mula nang ang aming opisina ay kasing liit ng isang kahon ng posporo at siya ay napakamaingat. Dahan-dahan akong nagtanong, yan ni aluman huma, yan ni ala, Ate Rosario, sa mga gastos para sa pagpapagamot ni Domingo at sa Charitable Foundation sa mga nakaraang taon, may napansin kayo bang kakaiba? Bahagyang nagdalawang isip si Ate Rosario. Sa totoo lang, Marina, ilang beses ay tila masyadong mataas ang mabayarin, ngunit dahil lahat ng requests ay may medical na katwiran mula kay Dr. Alicia at lagi kang nagsasabi na ang prioridad ay si Domingo, hindi ko nangahas magtanong, nanahimik ako. Nagpatuloy si Ate Rosario, inaayos ang kanyang salamin, ilan sa mga bayad ay napunta sa maliliit na pharmaceutical companies na may napakakakaibang pangalan. Isang beses ay nagtanong ako, at mula sa panig ni Alicia ay ipinaliwanag na ito ay espesyal na imported na supply na hindi makikita sa karaniwang botika. Naalala mo, nung malapit nang mablok ng Finance Department ang isang transfer dahil masyadong malaki ang halaga, ikaw mismo ang pumirma. Siyempre, naalala ng husto. Sa mga unang taon pagkatapos ng aksidente, sa tuwing maririnig ko ang salitang pagkakataon para gumaling, hahawakan ko iyon tulad ng isang nalulunod na nakakapit sa dayami. Sinasabing pabor na gamot ay binibili ko, pabor na makina ay ino-order ko, kailangan ng espesyalista ay inaanyayahan ko. Ang pera para sa akin noon ay hindi lamang pera. Ito ay bayad para sa manipis na pag-asa na isang araw ay magbubukas si Domingo ngang mata at magsasabi, Marina, sa pag-iisip nito, naging mapait ang aking lalamunan. Hindi ba ginagamit nila bilang pain ang pag-asang iyon para mangisda sa aking buhay sa lahat ng mga taong iyon? Ate Rosario, kolektahin ang lahat ng datos, lahat ng gastos sa pagpapagamot ni Domingo kasama ang Charitable Foundation. Kailangan ko ang lahat at kaagad. Yumuko si Ate Rosario at lumabas. Naksara ang pinto. Sa opisina ay natirang lamang ang tuyong ingayng aircon. Umatras ako sa upuan at tumingin sa malaking bintana sa harap ko. Sa labas, ang mataw ay nagpapatuloy sa kanilang mga gawain, namimili na mumuhay ng karaniwang buhay. Sa aking dibdib ay may nagbabago ng kulay. Mula nang natuklasan ko ang kakaibang amoy, ang pulang boxer shorts, ang kastanyong buhok, at ang kahon ng prenatal vitamins, inisip ko na ito ay isang nakakahiyang kwento ng pag-aasawa. Ngunit ngayon naunawaan ko na hindi ganon kasimple ang lahat. Ang kumpol ng suspetsa ay tumakas mula sa kwarto ng aking asawa at pumasok sa mga libro ng accounting ng aking kumpanya, sa aking mga bank account, sa bawat pisong kinita ng aking pawis. Ang sakit ng pagtataksil ay isa. Ngunit nang matantong marami pa palang taon na hinahangaan ka rin ng iba, parang ninakawan ang iyong tahanan at pinilit kang tumayo sa pintuan at magpasalamat. Sa tanghali, hindi ako sumama sa kantina. Nag-isa akong umupo at pinagmasdan ang malumang file sa computer. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi na ako nakakakita kay Alicia bilang isang tagapagligtas. Nakikita ko siya bilang isang kawing sa isang kadena. At kapag nakita mo ang isang tao bilang isang kawing, gusto mong malaman kung nasaan ang buong kandado. Nang gabing iyon, habang naghahanda para umuwi, nagpasya ako. Sasabihin ko sa lahat na kailangan kong umalis sa business trip ng ilang araw. Kung may nagaganap na maruming bagay sa bahay na iyon, ang mga ito ay maglakas loob lamang kapag ako ay wala na sa kanilang paningin. Ang silo sa loob ng sako ay lalabas na sa sarili. Nang gabing iyon, nakauwi ako ng maaga. Sa kalsada mula sentro patungo sa aming subdivision sa tabing lawa, mabilis na dumilim ang langit. Ang hangin ay kumikibo. Nagaalis ng mga dilaw na dahon at nagpapadala sa bangketa. Nakaupo ako sa likod ng kotse, nakatingin sa harapan, ngunit sa ulo ko ay kinukwenta na ang bawat hakbang. Sa buhay, para mahuli ang manaktatanghal ng dula sa harap mo, minsan ay hindi kailangan mong kalasin ang kurtina, kailangan mo lamang kunwari ay naniniwala ka na nag-isa sila sa entablado. Sa hapunan, naroroon ang lahat. Ako, si Aling Nene, at si Alicia.
Si Aling Gloria, gaya ng karaniwan, ay nasa kanyang bahay sa Cavite, ngunit tumawag nang makaupo na kami sa mesa. Ang boses ni Aling Nene ay, "Marina, makakain kayo ngayon o kaunting sopas na lang?" Umupo ako sa mesa, sinusubukang magmukhang talagang pagod. Susubukan ko, "Aling Nene, masakit ang ulo ko ngayon." Si Alicia, na naghahanda ng magamit para suriin ang natitirang gamot, ay itinangala ang ulo at mahinahon na sinabi, "Marina, sobra kayong nagtatrabaho kamakailan. Ang kulay ng mukha ninyo ay lumala na." Mapait akong ngumiti. Gusto ko sanang maging malusog, ngunit hindi na natutulungan. Problema sa kumpanya. Sinabi ko ito at tumigil. Tulad ng isang taong ayaw magreklamo ngunit hindi maiwasang ipakita ang pangamba. Tulad ng inaasahan, si Aling Nene ang unang nagtanong, "Ano ang nangyari?" "Marina, ibinaba ko ang tinidor at kinamasahe ang aking nu. Nga problema sa proyekto sa Davao. Ang mga kontraktor ay nagrereklamo sa mga materyales. Kailangan kong suriin ang lahat ng urgent." Walang tigil na tumatawag ang kliyente. Malamang bukas ay kailangan kong lumipad doon ng ilang araw. Biglang lumaki ang mga mata ni Aling Nene. "Oh, di Diyos ko, ganuan kabilis. Paano si Domingo?" Hindi pa ako nakakapagsalita nang tumunog ang aking telepono. Sa screen, Aling Gloria. Binuksan ko ang speaker, sadyang nagsalita ng sapat na lakas para marinig ng lahat. "Aling Gloria, kumusta?" Mula sa kabila, direkta siyang pumunta sa negosyo. "Na-transfer mo na ang pera para sa gamot." Ibinaba ko ang mga mata sa pinggan at sumagot ng pantay. "Bukas na i-transfer ko at bukas kailangan ko rin ng ilang araw sa Davao, urgent na trabaho." Ilang segundo siyang nanahimik. Pagkatapos ay nagsalita, "Pumunta ka kung kailangan, ngunit huwag kalimutan ang bahay na pag-aalagain." Si Domingo, lahat na mga taon na yon nananatili dahil sa iyo. Tahimik akong sinabi, "Oh." Nagpatuloy siya, walang kahit isang patak ng init sa boses. "Huwag kalimutang i-transfer ang bayad kay Dr. Alicia sa tamang oras. Siya lang ang nakmamalasakit sa iyong asawa, walang ibang tao." Nang marinig ito, itinuon ko ang tingin ko kay Alicia. Nakaupo siya ng tuwid. Ang makamay ay mayos na nakapatong sa gilid ng mesa. Ang ekspresyon ng mukha ay perpekto. Ngunit malinaw ko itong nakita nang bikasin ko ang salitang Davao. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginig. Napakahina, tulad ng isang taong sandaling nag-isip habang hawak ang tinidor. Pagkatapos ay agad nagising. Pagkatapos ay ngumiti si Alicia, ngiting napakamayos na ang sinumang hindi masusing tumingin ay hindi mapapansin ang anumang kakaibang bagay. "Huwag kayo mag-alala," sabi niya, nakatingin ng diretso sa aking mamata. "Dito, pag-alagaan namin ni Aling Nene si Domingo. Kung important ang trabaho, pumunta kayo." Ang kanyang masalita ay napakatama at napapanahon. Ngunit bakit may parang malamig na simoy na dumaan sa aking batok? Kumain pa ako ng ilang subo, pinanatiling pagod ang hitsura. "Oh, malamang 3 araw. Sana lahat ay mayos." Si Aling Nene ay nagbuntong hininga. "Maaga na akong gigising bukas para magluto ng dala mo." Lumingon ako at ngumiti sa kanya. Sa puso ko ay sandaling naging mainit. "Huwag mag-alala, Aling Nene. Trabaho lang, hindi digmaan." Si Aling Nene ay ngumiti din, ngunit ang kanyang ngiti ay kumupas nang mahulog ang kanyang tingin sa direksyon ng kwarto ni Domingo. Ang tahanan na ito ay matagal nang nasanay na walang kumpletong kasiyahan. Sa tuwing may tatawang isa, ang lahat ay mag-eksena at manahimik, parang natatakot na ang tawa ay magugulo sa sakit ng taong walang galaw na nakahiga sa kama. Nang gabing iyon, tulad ng dati, pumanhik ako para palitan ang damit ni Domingo. Katulad ang aking magalaw, ayusin ang unan, suklayin ang buhok, itaas ang kumot, punasan ang masulok ng labi, dagdagan ang tubig sa humidifier. Ngunit hindi katulad ng mga nakarang araw, hindi ko na ito ginagawa ng bulag na awa. Ginagawa ko ito tulad ng isang artista na nagtatatapos ng kanyang papel. Sinasabi nila, kapag nabubuhay ka kasama ang mga lobo,
kailangan mong umawit tulad nila. Ngayon lamang ko naunawaan na minsan ay kailangan mong kunwaring tupa hindi para maging lobo, kundi para sa mga lobo ay isipin nilang hanggang ngayon ay hangal ka pa rin. Yumuko ako at bulong sa kanyang tainga, bukas alis na ako para sa business trip ng ilang araw. Mag-ingat ka. Nakahiga si Domingo ng walang galaw. Ang kanyang mapilik mata ay hindi gumalaw. Ang nasulok ng labi ay hindi nakbago. Ngunit ngayon, pagkatapos ng gabing iyon nang mawala ang signal ng kamera, hindi na ako naniniwala sa katahimikang iyon. Habang mas tahimik siyang nakahiga, mas pakiramdam ko na may isang taong nagtatago ng hininga sa loob niya at naghihintay. Nang magdating ang gabi, inilabas ko sa gitnang kwarto ang isang maliit na maleta, binuksan ang aparador at naglagay ng ilang damit, parang tunay na maghahanda para sa mahabang paglalakbay. Iniwanan ko pa ang pinto ng bahagyang nakabukas. Ilang beses na lumakat sa tabi nito para makitang dapat makita ang lahat. Maalas 11, narinig ko na sa dulong koridor ay naksara ng dahan-dahan ang isang pinto. Hindi na ako nagpunta para suriin, umupo na lamang sa gilid ng kama. Nangangalakag ang kamay sa hawakan ng maleta. Kalmado tulad ng tubig bago ang bagyo. Kinabukasan ng umaga, akong bumangon, maayos na nagbihis, maliwanag na nag-makeup at bumaba na may maleta. Naglagay si Aling Nene ng tinapay at soy milk sa aking bag, palagi itong sinusukli sa aking makamay. Huwag kalimutang kumain sa tamang oras, Marina. Sa biyahe, huwag masyado uminom ng kape. Tumango ako. Oh, alam ko. Maaga ring dumating si Alicia. Nakasuot siyang cream color na blouse at sa ibabaw ay manipis na medical coat. Nakaipon ang buhok sa mababang bun. Nang makita niya akong papalabas na, lumapit siya at sinabi sa kanyang karaniwang malambot na tono, "Kung may mangyari, tawagan mo ako. Regular akong magre-report sa estado ni Domingo." Tumingin ako ng diretso sa kanyang mamata. "Salamat, utang ko sa iyo." "Ano pa, Marina? Hindi iyon kailangan." Sa sandaling iyon, ang taksi ko ay huminto sa labas ng pintuan. Inilabas ko ang maleta sa daan. Ang malinaw na hangin ng umaga ay nakakapasong mapisngi. Isang beses pang lumingon ako at tumingin sa kotehiyo. Ang balkonahe ng ikalawang palapag ay tahimik. Nakasara ang kurtina sa kwarto ni Domingo. Lahat ay kalmado, tulad ng isang larawan na walang makitang depekto. Sumakay ako sa taksi at isinara ang pinto. Sa bintana, nakita ko si Aling Nene na nakatayo pa rin sa pintuan, nakatingin sa akin na may tunay na pagmamalasakit. Si Alicia ay nakatayo ng bahagya sa gilid, ang makamay ay nakatiklop sa harap niya. Sa kanyang labi ay nakakulit ang parehong propesyonal na ngiti. Ang ngiting iyon ay manipis tulad ng ulap, ngunit para sa akin nung sandaling iyon ay malamig tulad ng talim ng kutsilyo. Lumiko ang sasakyan sa ilang maingay na kalye at lumiko sa ibang direksyon. Hindi ako pumunta sa airport. Hiniling ko sa driver na huminto sa isang supermarket nga 1 kilometro mula sa bahay. Iniwan ang maleta sa locker at paikot na naglakad sa aming subdivision sa pamamagitan ng maliit na landas sa likod. Bihira ang tao roon, ang madamo ay lumago na pata sa tuhod. Ang landas ay puno ng tuyong dahon at sanga. Dahan-dahan akong lumakad, sinusubukang huwag maingay, at huminto lamang nang makarating sa isang nakatago sa likod ng bakod. Mula roon, makikita ko ang balkonahe ng ikalawang palapag ng aming bahay. Maagang liwanag ngabi ay maputla, tulad ng tubig pagkatapos hugasan ng bigas. Ang mapuno ay hindi gumagala. Ang buong subdivision ay kakaibang tahimik, parang bawat bahay ay naktatagong sariling lihim at ayaw na may kumatok sa pintuan. Dumaplis ako sa santan na halaman at malalim na huminga. Mula sa sandaling ito, hindi na ako isang mapaktis na asawa, naghihintay na may magsabi ngang katotohanan. Titignan ko na ako mismo. At kung may nagaganap na maruming bagay sa bahay na ito, sa gabing ito ay makikita ko ito sa aking sariling mata. Halos buong gabi akong nakatayo sa likod ng mga puno. Mula sa aking kanlungan, makikita ko ang bahagi ng balkonahe sa ikalawang palapag at ang likod na pintuan. Sa Manila sa oras ng gabi, mabilis na dumidilim kaysa sa inaasahan ko. Wala pang alas 6,
Maputla na ang liwanag, naging manipis na usok sa itaas ng Laguna de Bay at pagkatapos ay nawala sa likod ng tahimik na bubong ng Makotehiyo. Hindi ako nangahas na maupo, natatakot na marumihan ang aking damit at yumapa na lamang sa isang puno. Nandun ang telepono sa bulsa ng jacket, nahintay ako. Una, maririnig ang mga sasakyan mula sa pangunahing kalsada at tawa ngang mga bata mula sa katabing bahay. Ngunit habang lumilim, lalong nagiging tahimik ang kapaligiran. Ang katahimikan sa mayayamang lugar ay nakakatakot. Walang tunog nga kutsilyo, walang pagtapak ng sinalas sa aspalto. Ang hangin lamang sa mga korona nga na puno at paminsan ay ang isang sasakyang dahan-dahan na dumadaan, ang mailawng headlights na saglit na nagliwanag sa lahat at pagkatapos ay nawala. Nakatayo ako, naramdaman na umikot ang tiyan ko sa gutom ngunit ayaw kumain. Ang tinapay na ibinigay ni Aling Nene ay nasa bag pa rin. May mga sandaling sa sobrang tensyon ay walang kahulugan kahit ang gutom. Mag-aalas 11 gabi, nagbibrate ang kaking telepono. Mensahe ni Alicia, si Domingo ay maayos, magtrabaho na kayong maluwag. Binasa ko ito at natuyo ang aking malabi. Isang maikling, magalang na parirala, ngunit nung sandaling iyon, parang may naglagay malamig na abo sa aking kamay. Kung tunay ay malayo ako, malamang ay naramdaman ko ang pasasalamat. Ngunit ngayon, nakatayo sa likod ng aming sariling bahay, nakikita ko kung paano sa bawat salita ay lumalaki ang matinik. Hindi ako sumagot. Mabagal na lumipas ang oras, ang hamog ay lumaot. Tumigon ito sa aking buhok, sa mga balikat, sa mga malamig na kamay. Nagsimula akong magtanong sa aking sarili, baka walang mangyari sa unang gabi ng aking pagkawala. Baka manatiling tahimik ang lahat at nakatayo lamang ako rito sa dilim tulad ng isang baliw. Ngunit sa sandaling lumabas ang salobing iyon sa aking ulo, mula sa malayo ay biglang may liwanag ng headlights. Nagpigil ng hininga. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahanang lumapit sa likod na pintuan. Walang paghong, walang malakas na ilaw, hindi katulad ng isang bisita na darating. Huminto ang sasakyan sa isang pamilyar na lugar at halos kaagad na pinatay ang makina. Nagbukas ang pinto at lumabas si Alicia. Kahit sa distansya, agad ko siyang nakilala. Payat, na katawan, nakabuwal na buhok. Madilim na koet ngunit ang matuhod ko ay tumanggal ng lakas hindi dahil dumating siya, kundi dahil sa paraan ng pagdating niya. Hindi siya nakakampanilya, hindi siya nahintay para payagan. Kumuha siyang susi mula sa kanyang bag, pumili ngang isa, at binuksan ang likod na pintuan ng kasing kumpiyansa ng isang may-aringang bahay. Kinagat ko ang aking labi hanggang sa may dugo. Sa sandaling naksara ang pintuan, parang may naktulak sa aking likod. Lahat ay nangyari ng napakabilis. Inalis ko ang aking masapatos na may takong, itinago sa mga shrubs, at naglakat ng paa sa habang bakod ng bahay. Ang basa sa hamog na damo ay naglamig sa aking mapaa, ngunit hindi ko na naramdaman ang sakit. Sa likod na bakuran, tumingin ako pataas. Ang balkonahe ng ikalawang palapag ay madilim. Isang manipis na gintong sinak lamang ang tumatagos sa puwang ng kurtina. Itinuon ko ang paningin sa bougainvillea na umaapit sa pader. Noong araw, hiningi ko sa hardinero na gupitin ito dahil sobrang lumaki at matutulis ito. Noon ay tumawa si Domingo at sinabi na hayaan ang bahay para mas comfortable ang hitsura. Sino ang mag-aakala na ngayon ang magasangan na ito ang magiging hagdan ko patungo sa katotohanan? Humawak ako sa puno, inilagay ang paa sa protruding na bahaging ang pader at nang may lahat ng lakas ay umakyat. Ang matinik ay tumusok sa mga palad, nagalmasan ang mga binti. Isang tuyo na sanga ay nakasangkot sa laylayan na aking damit at halos malaglag ako. Nginuya ko ang aking mangipin at nag-akyat pa. Sa ulo ko ay isang saloobin lamang, dapat kong makita ang nasa likod ng kurtina. Sa wakas ay humawak ako sa barandilya ng balkonahe. Mabilis na tumibok ang dibdib, parang katatapos kong maraton. Yumuko ako, gumagapang sa habangang pader patungo sa bintana. Nakasara ang mga kurtina, ngunit may isang makitit na puwang na tumatagos ang liwanag. Dininan ko ang aking mata dito,
Sa sandaling iyon, ang dugo ko ay natigilan. Sa espesyal na kama sa gitnang kwarto na may itinabi na kumot sa isang tabi, nakaupo si Domingo, ang lalaking higit sa 6 na taon nang nakahiga ng walang galaw. Hindi ito ilusyon, hindi ito larong nga anino. Ito ay ang aking asawa, ang tinatawag ng lahat ng may simpatiya na buhay na bangkay. Nakaupo siya ng may tuwid na likod, kinakamot ang mga pulso, at pagkatapos ay binangon ang sarili ng ganap. Tumayo siya sa kanyang paamatibay, may kumpiyansa, walang kahit na bahagyang pag-alog o pagkakatumba, walang bakas ng atropia, kahinaan o kapansanan. Binuka ko ang aking bibig ngunit hindi makapagsalita. Umistretso si Domingo, tulad ng isang taong nagising mula sa magandang apon na tulog. Pagkatapos ay lumapit siya sa maliit na bar sa tabing sofa, kumuhang nakabukas na boteng alak at nagbuhos ng isang basong alak. Ang kanyang magalaw ay masakit na maayos. Sa lahat ng taong iyon, itinataas ko ang bawat isa niyang daliri, dinadala ang bawat kutsara sa kanyang maalabi, pinupunasan ang bawat sulok ng kanyang bibig. At ngayon, ang lalaking ito ay may hawak na baso at umiinom ng alak, parang wala ng 6 na taon na ginugol sa kama. Sa sofa sa harap ay nakaupo si Alicia, wala na ang koat. Sa kanya ay isang manipis na silk na nightgown na cream-colored. Ang ganitong damit na walang doktor ang magsusuot kapag papuntang pasyente sa gabi. Umatras siya sa backrest, bahagyang hinahaplos ang kanyang tiyan. Iisang galaw na iyon ay sapat na para mabaliktad ang lahat sa loob ko. Hindi ko narinig kung anong pinagsasalitaan nila. Ang matainga ko ay puno ng tunong tubig. Ang larawang nasa harap ng aking mga mata ay sabay na totu at kagimbal-gimbal. Napaka nakakahiya kaya ang ulo ko ay naging blanko. Nanginginig ako. Isang kamay ay kumapit sa barandilya. Ang isa ay nagalmasan sa mga tinik nebo gainwilea. Hindi ko pa namamalayan ito. Sa sandaling iyon, naunawaan ko. May mga pagtataksil na hindi na nangangailangan ng pagkukumpisal. Sapat na ang makita ang iyong asawang pinagsubo-subong kutsara, naktayo at naglalakad sa kwarto kasama ang ibang babay para mabaksak ang 6 na taon ng iyong sakripisyo, tulad ng isang bulok na bahay sa ilalim ng bagyo. Sa ulo ko ay maririnig ang isang mahinang tunog, parang putol ng huling tali. Kung kayo, mga minamahal na tagapakinig, ay nakinig hanggang sa sandaling ito at sumasikip ang inyong dibdib, mangyaring mag-like at mag-iwan ng komento. Ano ang gagawin ninyo sa aking lugar? Manatili hanggang sa katapusan kwentong ito dahil ang nakita ko ng gabing iyon ay unang pintuan lamang at sa likod nito ay nakatago ang katotohanang mas malamig kaysa sa hangin ng may nilabay sa katapusan ng tag-ulan. Nang gabing iyon, hindi ko natapos marinig ang kanilang pag-usap hanggang sa dulo. Hindi dahil mahinahon ang kanilang pagsasalita, kundi dahil hindi na ako makatayo sa mga paa ko. Nang makita kong tumayo si Domingo, lumakat at humawak ang baso ng alak, parang biglang umikot ang aking ulo, lumabo ang aking paningin, at mabilis na tumibok ang puso. Kailangan ko pang humawak sa barandilya para hindi mahulog sa ikalawang palapag. Nginuya ko ang aking mangipin at nagsimulang bumaba sa bugainfilea. Nagtototoong sumakit na ang mga palat sa mga galos. Nang matapa ang lupa, dumapa ako sa isang puno para huminga. Ang malamig na hangin ng gabi ay humalong sa mukha ko, ngunit sa dibdib ko ay parabang may naglalagayng baga. Hindi na ako nangahas na manatili pa, hindi dahil sa takot na makita, kundi dahil kung nanatili pa ako ng isa pang minuto, baka sumugot na ako sa loob. Pinasok ang pinto at hiyawan ng katulad ng isang bali. Naglakad ako ng halos walang malay, palayo sa subdivision, nang walang sapatos sa malamig na aspalto, hindi na naramdamang masakit. Nang masakay na akong taksi sa pangunahing kalsada, naalala ko na ang aking makasapatos ay nasa shrubs pa sa likod ng bahay. Tumingin sa akin ang driver sa rearview mirror, gulong-gulong na buhok, maruming damit, mga kamay na may dugo sa mga galos at malamang ay nagtataka siya ng husto. Ngunit wala siyang tinanong. At siya ay mapalat sa ganon dahil noong sandaling iyon, kung may nagsabi sa akin ng kahit isang mabait na salita, malamang ay umiyak na ako ng malakas sa loob ng sasakyan.
Kumuha ako ng maliit na kuwarto sa isang hotel 3 kilometro mula sa bahay. Pagpasok, binuksan ko ang mainit na tubig at matagal na nanatili sa ilalim ng shower. Inalis ng tubig ang dumi, pawis, at mga dahon ng bougainvillea na nakakulit sa buhok. Ngunit ang pakiramdam ng pagkasuklam ay hindi natanggal. Dumikit ito sa aking balat tulad ng plema. Tinangka ko ang pulso hanggang pumula. Ngunit sa tuwing isasara ko ang mga mata, muli ko itong nakikita si Domingo na tumatatayo, si Alicia na umatras sa sofa sa kanyang cream-colored na silk nightgown. Lumubog ako sa sahig ng banyo at matagal na umupo, niyakap ang ulo. Malamang ito ang unang beses sa maraming taon na huminto akong maawa sa aking sarili. Naramdaman kong isang tanga ako, mapait na tanga. Lahat ng taong iyon, namuhay ako sa bahay na iyon tulad ng isang anino, sabay na asawa, caregiver, at printing machine ng para. Naniwala ako sa lalaking walang galaw na nakahiga sa kama, nakikinig sa biyenang palaging nagrereklamo sa kapalaran ng kanyang anak, nagpapasalamat sa doktora na nagsasalita ng napakahina. At sa huli lamang ko napagtanto na hindi ako hihigit sa isda sa cutting board at ang mga humahawak ng kutsilyo ay pumuputol sa akin habang tumatawa. Ngunit pagkatapos ng pagiyak, itinangala ko ang ulo. Malinaw kong naiintindihan, kung ngayon ay mababasag ako, bukas ay matatalo ako. Para labanan ng mataong lokohin nila, ako sa loob ng maraming taon, wala akong karapatang malunod sa shock. At sa sumunod na gabi, bumalik ako. Sa pagkakataong ito, mas handa na ako. Nagbihis ako ng madilim na pantalon, malambot na sapatos na patag ang takong, at nagdalang isang maliit na earpiece na may function na nagpapalakas ang tunog. Muli akong bumalik sa lumang landas at nagitna sa parehong lugar. Mga 1:00 madaling araw, muling lumabas ang itim na sasakyan ni Alicia. Parehong susi, parehong pintuan na bumukas ng kasing kumpiyansang pahinga. Umakyat ako sa balkonahe, dumaplis sa puwang ng kurtina. Ang puso ko ay hindi na humampas ng ganoon kabilis tulad ng nakaraang gabi. Ito ay malamig na, tulad ng yelo. Ngayon ay malinaw ko silang narinig. Nakaupo si Alicia sa tuhod ni Domingo. Ang boses niya ay palawe. Hanggang kailan mo pag-isipan pa iyan? Seryoso ako. Ang tiyan ko ay hindi na may tatago sa loob ng ilang buwan. Malalaman ng lahat pagdating ng kaunting panahon. Inatras ni Domingo ang ulo at ngumiti nang hindi ko na narinig kailanman mula sa kanya. Bakit ka nagmamadali? Kailangang sunod-sunod ang mahakbang. Si Marina, siyempre ay tanga, ngunit masunurin. Hintayin nating mapirma niya ang mga dokumento para sa proyekto sa Laguna. Kukuha pa tayo ng kaunting pera mula sa pundasyon at pagkatapos ay titingnan natin. Sawang-sawa na ako sa pagtatago. Kahit saan man pumunta ay kailangan ko pang mag-ingat. Hindi ka pa man makapagsuot ng magandang damit sa umaga. Isang malisyosong ngiti mula kay Domingo. Pero sa gabi naman ay maaari kang magbihis ne kahit ano. Kami naman ang tunay na may-ari. Siya naman ang nagtatrabaho para palakasin tayo. Nagsalita siya ng tulad nito at tumigil. Pagkatapos ay nagdagdag ng mas walang malasakit. Sa lahat ng taon na iyon, siya ay wala ng iba pa sa isang Golden Chow, pabrikang pera. Natigilan ako, Golden Chow, ang dalawang salitang iyon, tumatagos sa earpiece, ay tumusok sa aking puso tulad ng isang napakarednin na bakal, 6 na taon. 6 na taon na pinalitan ko ang kanyang diaper sa gabi. 6 na taon na nakinig sa mareklamo ng biyenan ng hindi nagsalita. 6 na taon na pinataas ang kumpanya, gastos sa gamot, durugin ang sarili sa pakiramdam nga pagkakamali para sa kanyang mata ay isang golden cow lamang ako, tumawa si Alicia. Napaka-cruel mo, Domingo. Sumagot siya ng mas walang emosyon pa, walang cruelty. Gusto niyang gumanap ng papel ng isang sakripisyadong asawa, ibinigay ko sa kanya ang papel na iyon. Minsan, habang binubuhat niya ang kanyang paborito, sinusundan niya akong tingin, kumakain kutsara, umiyak, gusto kong matawa ng malakas. Kailangan ko pang sarapin ang bibig para hindi na umiyak ng malakas. Sa sandaling iyon, naunawaan ko, ang pagtataksil ay hindi ang pinakamalalim na suntok.
Ang pinakamalalim na suntok ay kapag ang iyong katapatan ay naging paksa ngang biro, kapag ang iyong nga luha na pinagpuhunan mo ng buong puso ay sa mata ng iba ay isang hangal na palabas na tinatamasa nila. Kumapit ako sa window frame ng napakalakas kaya nasira ang aking kuko at may dugo na dumanak, ngunit hindi ko ito napansin. Sa ulo ko ay wala ng ingay ng hangin, tawag ng mga hayop o tuktok ng sariling puso. Ang masalita ni Domingo lamang ang umaalingaw-ngaw tulad ng martilyo sa bato, golden chow, kumakain ng kutsara. Gusto kong matawa. Sinasabi nila, ang masamang dila ay mas makamatay kaysa baril. Ngunit ng gabing iyon, naunawaan ko na ang dilang isang taong sabay mong pinagbahagi ng kama ay makakapatay ng babae ng mas mabilis kaysa sa kahit ano. Dahan-dahan akong bumaba sa balkonahe. Sa pagkakataong ito ay hindi ako tumakbo. Naglakad ako ng napakabagal. Bawat hakbang ay para bang isang patay na bahaging aking buhay ang tinatahak. Wala ng luha at hindi na tumitibok ang puso ng may mapaniniwalaan pang sakit. Lumipat ito sa ibang estado. Malamig ganon kalamig na alam kong mula sa gabing ito ay hindi na ako magiging isang babaeng mababasag ng kahihiyan. Isa sa katandaan ko ang bawat salita, itatago ang bawat salita, para sa tamang sandali ay mapainom sa kanila ang lahat na ito. Sa ikalawang gabi, pagkarinig sa mga salita ni Domingo, naisip ko na umabot na ako sa pinakailalim ng kahihiyan. Ngunit lumabas na ang mahukay sa buhay na mas malalim pa. Nakatayo pa rin ako sa balkonahe, hindi naglakas loob na umalis. Sa loob, nagpapatuloy na magsalita si Domingo at Alicia, minsan tumatawa, minsan nagbubulong, minsan nanahimik. Ang tunok lamang ng maka na pagtuktok ng mga baso ang maririnig. Doon nakatayo ako, nakadikit sa pader at ang hangin ng gabi ay nagpapaliyabang magalos sa aking makamay. Ngunit ang sakit na iyon ay wala kumpara sa nangyayari sa loob ng aking kaluluwa, parang pinagagalingan ang pinakamanipis na balat at binibinuhatan ng asin. Inubos ni Domingo ang alak at tumayo. Ang mahinang liwanag nightlight ay bumabagsak sa kanya, lumilihang isang banyaga, hindi pamilyar na larawan. Nakasuot siya ng madilim na cotton na pantalon at maikling manggas na shirt. Ang mismong detalyang iyon ay nagpapaliyab nga aking pakasuklam. Sa lahat ng mga taon na iyon, bumibili akong kanyang nga damit na may madaling tanggalin para sa isang taong hindi makagalaw sa aking palagay. Naging alam pala, kapag hindi ko siya nakikita, nagsusubukan siyang ibang buhay. Umatras si Alicia sa sofa, mapagdemandahing sinabi, seryoso, sawang-sawa na akong maktago. Kahit saan pumunta ay kailangan ko pang mag-ingat. Hindi ka pa man makapagbihis ngang magandang damit sa araw. Pinaglaruan ni Domingo ang balikat niya, pero sa gabi naman ay maaari kang magbihis ng kahit ano. Bahagyang tinampal siya ni Alicia sa balikat, nagkunwaring nagalit, tigilan mo na ang pagbibiro, seryoso ako naman, paano kung mahuli tayo ni Marina? Nagmalaki si Domingo, siya, bulag siya, nabubuhay siya sa pakiramdam ng kasalanan, hindi sa ulo niya. Naintindihan ko kung ano ang gusto niyang maniwala. Nanigas ang aking makamay sa barandilya hanggang pumuti ang magabukas ng magadaliri, ngunit pinanghawakan ko ang sarili ko na huwag gawin ang anumang hakbang. Pagkatapos ay lumapit si Domingo sa built-in cabinet sa kanang sulok ng kwarto. Malaking kahoy na aparador na inutos ko nang nagparenovate tayo. Sa labas ay mukhang karaniwang aparador, ilang bahagi para sa damit at drawer, para sa damit panloob at mga dokumento. Sa lahat ng taon na iyon, binuksan ko ito ng walang bilang na beses, kinuha ang hospital shirts, panlabas na kama, inilagay ang gamot. Ngunit ng gabing iyon sa harap ng aking mata, pinindot ni Domingo ang isang hindi kapansin-pansing lugar sa loob ng pinto. Tumugtog ang isang mahinang tunog, at ang buong seksyon na aparador ay dahan-dahanang umalis sa gilid. Natigilan ako. Sa likod na aparador ay may daanan hindi masyadong maluwang. Isang tao lamang ang makasya, ngunit ginawa ito ng napakahusay. Pinintahan ng parehong kulay ng pader na ang hindi nakaalam ay hindi kailanman mahuhulaan. Ang daanan ay tumatungo ng diretso sa katabing pader.
na pinahiwalay sa katabing kotehiyo na sa pag-isip ko ay abandonadong bahay. May nakabitin ditong lumang sign na for rent. Palagi itong sarado ang pintuan. Ang damo ay lumakas hanggang sa bewang at sa gabi ay walang liwanag doon, kaya hindi ko ito pinaktutunan, nakpansin kailanman. Luminghon si Domingo at ngumiti kay Alicia. Halika na, tumayo si Alicia, inayos ang buhok, kumuhang baso at pumasok muna. Sinundan siya ni Domingo, pina-off ang ilaw sa kwarto habang lalabas. Sa kaguluhan ay lalo akong dumaplis sa puwang ng kurtina, sinusubukang makita ang nasa loop. Sa likod ng daanan, hindi ito madilim tulad ng inaasahan ko, kundi may mainit at maliwanag na liwanag. Mukhang may ganap na tirahan doon, hindi bodega o teknikal na espasyo. Nangahas ako at didiniinang ng pisngi sa malamig na salamin. Sa puwang ay nakita ko ang bahagi ng katabing bahay. Sahig na honey-colored na kahoy, malaki at mababang sofa na cream-colored, malaking larawan sa dingding, minibar na may ilang makintap na baso sa ibabaw. Sa kabila ay isang maliit na kusina na may makintap na counter at isang buket ng sariwang bulaklak sa mataas na florera. Lahat ay malinis, maayos, buhay walang pagkakatulad sa abandonadong bahay na ipinakita nila sa labas. Natigilan ako tulad ng bato, kaya sa araw ay nakahiga si Domingo na kukunwaring may sakit sa aking kama. Sa gabi, binubuksan niya ang aparadong iyon at tumatawid sa katabing bahay para mabuhay ngang kanyang tunay na buhay kasama ang kanyang minamahal. Isang pader ang nahiwalay ngang dalawang mundo. Sa panig na ito, isang asawa na nagpapalit ng diaper at binibilang ang bawat kahon ng gamot. Sa kabila, alak, silk nightgown, tawa at manggagabi na matamis tulad ng pulot. Sa sandaling iyon ay naalala ko ang manggagabing nakakatulog ako sa working table sa unang palapag. Madalas si Alicia ay nagsasabing, kagabi ay maayos si Domingo. Pumunta pa ako para suriin. Minsan ay maingat pa niyang idinarakdag. Matulog na kayo, Marina, ngayon ko na siya bantayan. Bawat salita niya ay tinanggap ko bilang dedikasyon. Ngayon, sa pag-alaala nito, nakikita ko kung paano nakatayo ang isang tao sa gilid ng balon, nakikita kang mahulog at maingat na sinasara ang takip. Sinasabi nila ang pag-alaga sa isang ahas, gumawa pa ako ngang mas masahol. Pinalaki ko ang buong pugat ng maahas sa likod ng pader at araw-araw ay aking mismo ang nagbubukas ng pintuan para sa kanila. Hindi ko narinig ang kanilang masusunod na salita dahil tumutunog muli ang aking mga tainga. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa shock dahil sa aking ulo ay nagsisimulang makasama ang lahat ng nakawatak-watak na piraso ng puzzle. Ang kakaibang pabango, ang pulang boxer shorts, ang kastanyong buhok, ang kaon na prenatal vitamins, ang isang oras na itim na screen, magagabi na pinanatili ni Alicia, at ngayon ang nakatagong pintuan sa likod na aparador. Lahat ng ito ay hindi spontaneous na intriga. Ito ay isang sistema, isang palabas na tumagal ng maraming taon, binalangkas hanggang sa huling hakbang, huling oras, huling salita na sinabi sa aking mukha. Dahan-dahan akong bumaba sa balkonahe, hindi na nanginginig ang mga paa. Ang mga kamay ay may dugo pa rin mula sa mga ngunit hindi ko na inabala ang pagpunasan ng dugo sa mga ito. Sa gilid ng hardin, huminto ako at sa huling pagkakataon ay tumingin sa bintana ng ikalawang palapag. Sa kwartong ospital, mahinahon pa ring nagniningning ang maputlang dilaw na liwanag. Nakasara ang kurtina, parang may sakit pa ring nakahiga sa loob. Biglang natawa ako ng kaunti sa loob ng aking puso. Naging alam pala, sa lahat ng mga taong iyon, hindi si Domingo ang nakaparalisa, ako ang nakaparalisa. Paralisang pananampalataya, awa, pakiramdam na kasalanan na aking mismo ang naging tanikala sa isang obligasyong hindi toto. Nang umalis ako sa subdivision ng gabing iyon, wala nang naisip akong sumugod at mag-iskandalo. Ang iskandalo ay magdudulot ng sakit sa kanila ng isang gabi lamang. Gusto kong bayaran nila ang lahat, wasakin ang sinungaling na kuta na itinayo nila, bato sa bato, patong sa patong. Kinabukasan ng umaga,
hindi agad ako pumunta sa bahay. Pumili akong isang tahimik na kape sa isang daanan malapit sa Intramuros, kung saan bihirang pumunta ang mga nagtatrabaho sa umaga. Nag-order ng mainit na tsaa at umupo sa pinakamalayo sa sulok. Kahapon ay halos hindi ako natulog, nasusunog ang mga mata, ngunit ang ulo ay nakakalason na malinaw. Kapag naranasan ng isang tao ang sobrang sakit, minsan ay tumitigil ang pagdaloyng luha. Natitirang malamig lamang ang lamig na pumapasok sa bawat salobin. Binuksan ko ang telepono at nagmensahe kay Ati Pablo, aking dating kasamahan sa kolehiyo na ngayon ay corporate lawyer na. Kuya Pablo, kailangan ko ngayong tulong ngayon sa usapin na may kinalaman sa aking asawa. Halos agad siyang tumawag. Hindi na ako nagpaliwanag ng mahabaan, sinabi ko ng maikli na pinaghihinalaan ko na maraming taon nang nakukunwari ng sakit si Domingo at ito ay konektado sa kanyang personal na doktor at sa pera ng kumpanya. Sa kabilang dulo ng linya, nanahimik sandali si Ati Pablo, pagkatapos ay matatag na sinabi, Marina, huwag magingay. Mula sa sandaling ito, lahat ay kailangang may katibayan. Habang mas masakit, mas malamig dapat ang iyong ulo. Sumagot akong isang salita, naintindihan ko. Pagkatapos ay tumawag ako kay Chris, isang malalayong kamag-anak nga aking pinakamalapit na kaibigan na nagtatrabaho bilang private investigator. Matalino ang lalaki, hindi maraming salita, at marunong magtagong lihim. Nagtagpo kami sa parehong kape ng isang oras. Dumating si Chris na nakasuot ng itim na jacket at sombrero. Isang tingin sa akin ay sapat na para malaman niyang seryoso ang usapin. Umupo siya, nag-order ng kape at maikling nagtanong, sino ang target natin, Marina? Idinorso ko sa kanya ang aking telepono na may mga litrato ang katabing bahay ni Alicia at ilang maresibo na nakuha ko na sa mga lumang ulat. Kailangan ko malaman kung sino ang may-aring bahay na iyon, sino ang pumapasok at lumalabas, kung gaano kataas ang kanilang bayad sa kuryente at tubig sa nakaraang mga taon, at lahat ng mangdadaloy ng pera na konektado sa pagpapagamot ng aking asawa. Tumingin si Chris at agad tumango, bigyan mo ako ng isang araw. Umiling ako, mas mabilis po kung maaari. Tumingin siya sa akin at ibinaba ang boses. Pagkatapos ng kalahati ng isang araw ay magpapadala na ako ng preliminary report. Nang umalis si Chris, binuksan ko ang laptop at pumasok sa financial system ng Solid Build. Sa lahat ng mga taon na iyon, nagtiwala ako ng labis sa mga tao kaya ipinagawa ko sa accounting ang pagbabayad ng mga gamot ni Domingo ayon sa utos ni Alicia. Bawat beses na lumagda, mabilis lamang akong tumingin sa panggalan urgent, innovative, imported at nalambot ang aking puso. Ngayon, muling pinagmasdan ang mga dokumentong ito, nakikita ko na ang mga daloy ng pera ay tulad ng mga linta na nakakabit sa aking kayamanan. Alas 11 ng umaga, nagpadala si Ate Rosario ng preliminary report. Tumingin ako sa mga bilang sa screen at natuyo ang lalamunan ko. Sa loob ng mahigit 6 na taon para sa innovative na pagpapagamot, rehabilitation, espesyal na kagamitan, at donasyon sa charitable foundation, mahigit 150 milyong piso ang lumabas. Hindi 5, hindi 10 milyon. 150 milyon. Isang halagang sapat para bumili ng ilang condominium units, magtayo ang negosyo, mapabuhay ang ilang henerasyon ng pamilya. Kabilang sa mga ito ay mga umuulit na bayad na may kahina-hinalang regularidad na pumupunta sa 3 hindi kilalang pharmaceutical companies. Sinuri ko ang bawat isa. Mga opisina na peke, mga website na primitive, at ang mga incorporators ay may parehong apelyido ng mga kamag-anak ni Alicia sa linya ng kanyang ina. Lumamig ang aking kamay. Sa sandaling iyon, nagpadala si Chris ng maunang larawan. Ang katabing bahay sa labas ay mukhang abandonado, ngunit ang bayad sa kuryente at tubig sa nakaraang kalahating taon ay hindi pangkaraniwang mataas, nagpapatunay na may nakatira ron ng tuloy-tuloy. Ang nakarehistrong may-ari ay isang malalayong kamag-anak ni Alicia. Yumaw 3 taon na ang nakaraan, ngunit ang mga dokumento ang pagmamana ay hindi pa natapos.
Ibig sabihin, perpektong bahay para sa isang cover-up. Ngunit hindi iyon ang lahat. Ninakaw ni Chris ang basura mula sa backgate ng maaga sa umaga. Sa loop ay mga balot ng imported prenatal vitamins, mga resibo ng wine shops, mga kahon ng mahal na cosmetics, at isang balot ng chondom ng eksaktong brand na ginamit ni Domingo nang nasa malusok pa siya. Tumingin ako sa mga larawang ito at ang malamig ay dumalaw sa aking likod, parang pinasa sa akin ang talim kutsilyo. Hindi na ito mga hula. Hindi lamang sila natutulog ng makasama, namumuhay sila ng makasama sa tabi ko, gamit ang aking pera. Sa tanghali higit pang hinukay ko ang mabagay. Pinamasdan ang aking personal na account at lumang tala arawan at natigilan nang makita ang tala ng padala ng pera ng aking ina noong ilang taon na ang nakaraan. Ang perang iyon ay mula sa pagbenta ng ancestral na lupa sa Cavite. Sinabi ni Nanay Nun ang isang parirala, ang mahalaga ay may labas ang tao, anak. Ang lupa, makukuha pa uli. Kinuha ko ang perang iyon, umiyak tulad ng bata, at naniniwala akong iniligtas ko ang aking asawa. Naging alam pala ay pinapalaki ko ang pugad ng matraidor. Sa pag-isip nito, naging mapait ang aking lalamunan. Ang pagkawala ng pera ay masakit. Ngunit mas masakit ang mapagtanto na ang bawat pisong kinikita nga iyong pagsisikap, na iyong tiwala, maging ng pamana na iyong magulang ay ginamit ng iba bilang bomba ng tubig na sumasipsip sa iyong buhay. Sa apong, dumating si Ati Pablo sa opisina. Nalapag niya ang mapapel sa mesa at matagal itong binasa. Habang nagbabasa, lalong lumabim ang kanyang mukha. Sa wakas ay itinabi niya ang mapapeles at tumingin sa akin ng diretso. Kung totoo ang lahat ng ito, Marina, hindi na ito simpleng pangangaliwa. Ito ay malaking pandaraya. Malamang ay kasama ang pagpapeken ng medikal na dokumento at manipulasyon sa charitable foundation. Mapait akong ngumiti. Ngayon ko lang ito nalaman. Ibinabang boses ni Ati Pablo, ngunit kailangan kang maging napakamalamig. Ang nasa atin ngayon ay simula lamang, hindi ito sapat para wasakin sila. Para manalo, kailangan ng katibayan na sinadya nila ang lahat ng ito. Nanigas ang aking mga kamay, hahanapin ko. Ilang segundo pa siyang tumingin sa akin at dahan-dahan ang sinabi, mula sa sandaling ito, huwag mo nang isipin ang iyong sarili bilang isang tapat na asawa. Ikaw ay biktima ng isang maingat na dinasenyo na palabas. Nananahimik ako. Ang masalita na iyon ay naglagay ng tuldok sa kung ano ang hinala ko, ngunit natatakot kong tawagan ng pangalan nito. O, hindi lamang ako tinaksilan. Ginabayan ako, ginamit, pinalaki ang aking pakiramdam ng kasalanan para bukas ang aking pitaka sa loop ng lahat ng mga taon na iyon. Nang gabing iyon, bago umalis sa kape, nagpasya ako. Sasabihin ko sa lahat na kailangan kong ilang araw sa Davao para sa trabaho. Kung tunay na may nangyayaring maruming bagay sa bahay na iyon, ang maito ay maglakas loob lamang kapag wala na ako sa kanilang paningin. Ang katotohanan ay lalabas ngang sarili nito. Pagkatapos ng ilang araw ng patuloy na pakikipag-usap tungkol sa krisis ng kumpanya, nakita ko na nagsimulang kumilos ang kabilang panig. Si Alicia ay mas madalas na dumating minsan sa umaga, pagkatapos ay sa gabi rin, sa dahilang nakalimutan daw niyang suriin ang ilang tala. Sa bawat pagkakataon ay pinanatili niya ang kalmado at pagiging magalang. Ngunit habang mas pinakikinggan ko siya, mas malinaw na nakikita ko na ang bawat salita niya ay pagtatangka na mahanap ang daan papunta sa aking kaban ng pera. Isang araw, habang nakaupo ako sa opisina na nagayos ng mga papel, ang pamilyang tablet ay biglang nagpakita ng nakasing na mensahe. Kadalasan ay hindi ko ito pinapansin, dahil pangunahing ginagamit ito para sa mga kamera, pag-check ng mga account, at pagtatala ng mga pagbisitang doktor para kay Domingo. Ngunit ng araw na iyon, ang aking paningin ay nakakulit sa isang maikling teksto na lumabas at agad nawala. Ang nakpadala ay nakalista bilang Dr. Andres Hospital. Kinuha ko ang tablet. Mabagal ang tibok ng puso. Ang fragment ng mensahe ay makikita pa rin sa mga notification.
medical certificate para sa anxiety disorder na may banayad na sintomas ng paranoia ay magagawa natin, ngunit kailangan ng kooperasyon ng kapamilya. Agad akong nakatayo, ang kamay na may tablet ay naging malamig. Binuksan ko ang mga kasing na datos, pinakmasdan ang mga automatikong backup. Hindi lahat ay na-save, ngunit ang nakita ko ay sapat para maunawaan ko na ang nagpapadala ng mensahe kay Dr. Andres ay si Alicia. Bukod sa fragment tungkol sa medical certificate na may karamdamang pangkaisipan, may mga iba pang putol na parirala. Kamakailan ay matinding stress siya. Kailangan ng plano kung tumanggi siyang makipagtulungan tungkol sa pag-aari. Paano gagawin ang mga dokumento na mapaniniwalaan mula sa medikal na perspektibo? Binabasa ko ang bawat linya at gumugulong ang tiyan ko. Ibig sabihin, hindi lamang gusto nilang kunin ang aking pera. Nakahanda sila ng backup plan para ilabas ako na isang babaeng may karamdamang pangkaisipan at sa gayon ay alisin ang aking karapatang magsalita kung mabuko ang lahat. Ito ay tunay na kasamaan. Sinasabi nila patayin ng walang kutsilyo. Siguro iyon nga ito. Agad akong kumuha ng screenshot, inilipat sa telepono at nagpadala ang kopya kay Ati, Pablo. Wala pang 5 minuto, tumawag siya. Napakatahimik ng kanyang boses. Itago mo ito. Ito ay napakahalagang katibayan, ngunit huwag hayaang malaman nila na alam mo na. Maikling sumagot ako, naintindihan ko. Sa gabi, gayang karaniwan, dumating si Alicia. Nakaswat siyang bega na damit, sa ibabaw ay white coat, mayos ang buhok. Mula sa kanya ay amoy ngang bahagyang pabango, tulad ng gustong nga edukadong babae. Tumingin ako sa kanya habang lumalakad sa sala, at ang pakiramdam kalamig ay dumaan sa aking likod. May mga taong napakaganda ng hitsura sa labas na kapag nalaman mo ang nasa loob nila ay lalo kang nasusuka. Nang gabing iyon, sadyang bumaba ako sa kusina ng huli, nagpapakukunwaring gustong uminom, malamig ang bakuran, mahalumigmig, amoy basang lupa. Ang poste sa veranda ay naklalakay ng kadilaw na bilog na kliwanak sa tila. Doon mismo, sa bakuran, narinig ko ang boses ni Aling Gloria. Dumating siya mula sa kanyang bahay sa Cavite ng hapon. Sinasabi na namimiss na niya ang kanyang anak at makatitira ng ilang araw sa aming bahay. Alam ko na ang pagdating niya ay hindi kaso sa aksidente. Siyempre, hindi siya agad nagpahinga kundi inilabas si Alicia sa isang sikretong sulok para makipag-usap. Ang boses niya ay mahinahon, ngunit matalas tulad ng karayom. Sigurado ka bang anak ni Domingo ang bata? Napakatahimik na sumagot ni Alicia. Oh. Huwag na kayong mag-alala, Aling Gloria. Nanahimik ang biyenan ko, pagkatapos ay nagpatuloy, ang nga salita ay bumabagsak tulad ng magabato. Ang mahalaga ay manganak ka nga apo ko at kikilalanin ko siya. Kung si Marina ay magiging asawa pa aking anak o hindi, hindi na iyon mahalaga sa akin. Natigilan ako sa likod ng screen door. Wala munang sinabi si Alicia sa labas. Si Aling Gloria ay mahinahon na nagbuntong hininga at ibinaba ang boses. Napakaraming kayamanan sa bahay na ito. Hindi maaring mahulog sa kamay ng iba. Kung maging maayos siya, tratuhin natin siya ng maayos. Kung hindi, kailangan nating humanap ng ibang paraan. Bawat salita ay katulad ng martilyo sa huling natitirang bahagi ng pagpapahalaga sa puso ko para sa pamilya ng aking asawa. Sa lahat ng mga taon na iyon, kahit sa kanyang katukuyan, kahit sa paulit-ulit niyang pagsukpong ng aking kasalanan, malalim sa puso ko ay niloloko pa rin ang aking sarili na siya ay isang ina lamang na binoblinded ng pagmamahal sa kanyang anak. Ngunit ng gabing iyon, naunawaan ko hindi ito kabutaan. Alam niyang husto kung ano ang kanyang pinipili. Pinipili niya ang bata, ang linyang dugo, ang pag-ari. Sa kanyang mata, ako ay isang babaeng halos nabuwisan na, ngunit maaari pa rin maging kapaki-pakinabang kung magiging maayos. Tahimik akong bumalik sa aking kwarto, hindi umiyak, hindi nanginginig. Umupo lamang sa gilid ng kama at matagal na tumingin sa aking makamay.
Ang makamay na ito ay naglutong lugaw para sa aking asawa, nagtransfer ngang pera para sa biyenan, pumirma ngang nga resibo ngang gamot, nang nga makina, nang lahat, naniniwala na iniligtas ko ang isang pamilya mula sa paguho. Naging alam pala, simula pa lamang, hindi nila kailangan ang aking kabaitan, ang kailangan nila ay ang aking pagsunod. Kinabukasan ngang umaga, isinulat ko kay Aling Nene, puntahan mo ang iyong nga apo sa probinsya ngang ilang araw. Bibigyan kitang pra. Kapag tinawagan kita, babalik ka. Nagulat si Aling Nene ng husto, palaging sinasabing maraming gawain sa bahay. Matagal ko siyang kinukuha, sinasabing gusto ko siyang magpahinga dahil hindi na maganda ang kulay ng kanyang mukha. Sa katotohanan, gusto ko siyang ilayo sa malapit na bagyo. Sa bahay na ito ay malapit nang mangyari ang isang malaking bagay at ayaw kong ang isang inosenteng tao ay mapunta sa gitna ng apoy. Nang gabing iyon, nakahiga sa dilim, naramdaman ko ang kakaibang kapanatagan. Hindi dahil nawala ang sakit kundi dahil napakalakas ng sakit na walang puwang ang pag-asa. Kapag nakita mong mag-asawa at minamahal ng biyenan ay parehong nasa isang panik, dalawa na lamang ang pagpipilian ng babae. Magpatuloy na maging karne sa cutting board o matutoring humasa ng kutsilyo, at ang aking kutsilyo ay halos hasa na. Isang maaga na umaga, bago pa lumabas ang araw, ang kotehiyo sa tabing lawa ay ganap na tahimik. Narinig lamang ang pagdihaing tubig mula sa sistemang irigasyon sa hardin. Naupo ako sa working room, binuksan ang safe, at kinuha ang lahat ng mga dokumento tungkol sa aking personal na shares, savings accounts, at ilang investment papers na laging hiwalay ang tago ko. Sinasabi nila, ang matalinong ibon ay gumagawa ngang pugad sa matigas na sanga. Ngayon lamang ko naunawaan, para makalabas sa isang nagliliyap na kulungan, kailangan mo munang matiyak na may landas kang pauwi. Sa loob ng 2 araw, tahimik na pinangalagaan ko ang aking na personal na assets. Ang mga maaring agad ibenta ay ibinenta ko. Ang nga maaring ilipat ay unti-unti kong nilipat sa account ng aking ina sa Cavite sa dahilang pagbabalik ng lumang utang at para sa kanyang pangangailangan. Ginawa ko ito ng napakatahimik na kahit ang accountant ng kumpanya ay alam lamang na ito ay personal na sibilyang transaksyon na walang kinalaman sa common property na pinagtatarget ng grupong iyon. Sa araw tinawagan ko ang aking ina. Ang kanyang boses, tulad ng lagi, ay mabait at mainit. Pagod ka na naman, anak. Naririnig ko sa boses mo. Kinagat ko ang aking labi at tahimik na sumagot, Nanay, itago muna ninyo ang perang ito. Kung may magtanong, sabihin ninyo na ibinabalik ko ang isang lumang utang mula pa ng naktayo ng kumpanya. Nanahimik ang aking ina ngang ilang segundo at nagsalita ngang isang parirala lamang. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo, anak, ngunit naniniwala ako na walang masama ang ginagawa mo. Nang marinig ko iyon, nagalap ang aking mata, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako umiyak. Naramdaman ko lamang kung paano ang buhol na sumisikip sa aking lalamunan sa loob ng 6 na taon ay nagsimulang dahan-dahang lumuwag, masakit, ngunit nakakapalinaw. Tulad ng isang taong matagal na nagbuhat ng sako ng buhangin sa likod, sa wakas ay ibinaba ito at nalaman kung gaano nakalapit ang kanyang likod. Sa hapon, nagtagpo kami ni Ati Pablo sa kanyang opisina. Sa mesa ay isang maayos na inihanda na tumpok ng papel. Itinulak niya ito sa akin at dahan-dahan ang sinabi, hindi ito nga salamangka na papel na aagawin sa kanila ang lahat ng isang sulat. Ngunit kung magagawa mong mapipirmahan nila ng eksakto ang mga dokumentong ito, makakaroon tayo nga pakamabigat na batayan tungkol sa mga sibilyang obligasyon, solidary liability, at legal na katayuan ni Domingo kaunay ngang ilang utang at mga desisyong pinansyal. Binasahan ko ng maingat ang bawat linya. Sa labas, ito ay mukhang karaniwang paketeng mga dokumento para sa agarang pagbebenta ng asset sa panahon ng krisis, ngunit ang pinakamahalagang bahagi ay mapusok na nakalagay sa paraan na si Domingo bilang asawa na may mga karapatan at obligasyon sa common property
ay kailangan niyang mismo kilalanin ang ilang hindi kanais-nais na obligasyon para sa kanyang sarili. Sa sandaling mapirma niya ito dahil sa kasakiman, kapag nagsimula na ang investigasyon, ang mapapeles na ito ay hindi, siya may liligtas lalong magpapalubha pa ang kanyang kalagayan. Paano kung mapansin nila? Tanong ko kay Ati, Pablo. Maikling sumagot siya, kung gayon, maghahanap tayo ng ibang paraan. Ngunit sa mga taong katulad nila, mababa ang posibilidad nito. Ang kasakiman ay karaniwang bumubulag ng mata. Mapait akong ngumiti, ang mga salitang iyon ay totoong nakakasakit. Pagbabalik ko sa bahay, nagsimula akong gumanap ng mas nakakaengganyo. Sadyang iniwan ang telepono na tumutuno nang walang tigil sa presensya ni Aling Gloria at Alicia. Sa bawat pag-usap ay naglalagay ako nga doble sentidong parirala. Naintindihan ko kung hindi ito gumagana, kailangan kong ibenta ang kotehiyo o bigyan mo pa akong ilang araw. Hindi ko mahahanap ang pera ngayon. Bawat beses nakikita ko si Alicia na lihim na nakikinig at ang mukha ni Aling Gloria ay lumilim tulad ng ulap. Sa gabi, tinawagan ko si Aling Nene sa kusina at sinukli sa kanyang kamay ang isang makapal na sobre. Lumaki ang kanyang mata. Marina, ano ito? Subukan kong ngumiti. Puntahan mo ang maapong ilang araw. Aling Nene, nakikita ko rin. Pagod ka na. Kapag kailangan kita, tatawagin kita. Matagal na tumanggi si Aling Nene. Paano kita iwan ng nag-iisa? Hindi ko magagawa. Hinawakan ko ang kanyang kamay at bahagyang pinisil. Pakiusap, sundin mo ako. Sa pagkakataong ito, lubos kitang hinihiling. Matagal siyang tumingin sa akin, parang may gustong itanong ngunit nagbago ang isip. Sa wakas ay tumango siya. Kinabukasan ang umaga, sinasamahan ko siya sa sasakyan at sa puso ko ay naging medyo magaan. Kahit paano, kapag dumating na ang bagyo, isang mabuting tao ay hindi makikinabang sa gitna ng impyerno nito. Makalipas ang 2 araw, si Alicia ay nagdalang isang kilalang abogado sa bahay. Isang lalaking nga 40 taon, may gel na buhok, malapat na salamin, at leather briefcase sa ilalim ng kanyang bisik, nagsalita ng kasinggaan ng pagpapahit ng mantikilya. Hiniling sa akin ni Dr. Alicia na tulungan kayong maayos ang lahat ng mabilis at legal para maiwasan ang pag-seize ng property kung magiging matigas ang nagpapahiram. Naupo ako sa kabila. Hawak ang tasaeng tasaa, sadyang pinagaling ang pakakiling ng dulo ng aking madaliri. Nalilito na ako. Ang pangunahing concern ko ngayon ay may ligtas ang kumpanya at may pagpatuloy ang pera para sa gamot ng aking asawa. Agad na nagsalita si Alicia ng malambot. Sa palagay ko ay tama siya, Marina. Sa ganitong sitwasyon, kailangan ng isang mapagkakatiwalaang tao na maaring sa pamamagitan ng Special Power of Attorney ay mabilis na makapag-manage ng bahagi ng inyong assets. Kung kayo mismo ang gagawa nito, matagal iyon at komplikado, lalo na ngayong nagtatarget na ang mga nagpapahiram sa inyo. Itinangala ko ang aking mga mata sa kanya. Sa palagay mo, sino ang mapagkakatiwalaang tao? Sandaling nag-atubili siya. Pagkatapos ay sumagot, kung hindi kayo komportable, maaari akong pansamantalang tumulong. Siyempre, para lamang kay Domingo at para sa inyo. Nang marinig ko iyon, natawa na lamang sa loob ko. Nagsasalita ang babaeng ito ng para sa inyo ngunit ang mga mata niya ay nagliliwanag parang nakakitang bukas na kaban. Yumuko ako sa papel na kunwaring nahihilo. Sa sandaling yumuko ang abogado para magpaliwanag ng isang bagay at nagabot si Alicia para sa ink para sa fingerprint. Tahimik kong pinalitan ang pinakamahalagang pahina ng isa na inihanda ni Ati, Pablo. Lahat ay nangyari sa loob ng ilang segundo. Kasing tulin, kaya nagulat pa ako sa sarili ko. Kailangan ninyong kumpirmahin dito. At si Domingo ay maglalagay NG fingerprint dito, sinabi NG abogado. Ituturo ang gilid NG papel. Lumapit si Alicia sa kama ni Domingo, hinawakan ang kanyang kamay. Ang boses niya ay halong pagikayat at tagumpay. Huwag kang mag-alala, mahal. Pagkatapos nitong gawin natin, lahat ay magiging mayos.
Sa harap ngang aking mamata, ang daliri ni Domingo ay inihiga sa tinta at pinindot sa papel. 1, 2, 3. Bawat fingerprint na naiwan sa papel ay katulad ng tuldok na nalagay sa kanyang sariling landas pabalik. Si Alicia at ang abogado ay lalong nagre-relax. Sa kanilang mukha ay nakasulat ang dalisay na kasiyahan. Naisip nilang binuksan nila ang ekses sa aking kayamanan. Hindi nila alam na sa totoo ay naglagay sila ng pisi sa kanilang sariling lig. Nang gabing iyon, habang tinitingnan ang recording mula sa street camera, nakita ko na sa katabing bahay ay nakniningning ang liwanag hanggang sa hating gabi. May mga gumagapang na anino at sa kabila nga, makapal na pader ay narinig ang bahagyang tuktog ng mga baso. Nakdiriwang sila. Nag-iisa akong nakaupo sa madilim na kwarto, nakatingin sa nagliliwanag na screen ng telepono. Sinasabi nila, para mahuli ang tigre, kailangan mong pumasok sa kanyang lungga. Pumasok na ako at ngayon ay naghihintay lamang para sa isang sandali para isara ang pinto. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Mula pa sa gabi, naganda ako sa bodega sa unang palapag, isang maliit na smoke machine na ginagamit sa mga entablado. Nahanda rin ng ilang piraso ng gulanit na papel, basang-basahan, at isang maliit na fire extinguisher para masigurado na maayos ang lahat. Hindi ko intensyong magpanganib. Kailangan ko lamang lumihang sitwasyong sapat na seryoso para ang instinct ng survival ni Domingo ay maging mas malakas kaysa sa kanyang papel. Para sa isang taong maraming taon na nakukunwari ng karamdaman, walang mas mabilis na naktatanggal ng maskara kaysa sa takot na mamatay. Mga hating gabi, ang kotehiyo ay nalunod sa katahimikan. Sa katabing bahay, maliwanag pa ang liwanag. Tumingin ako sa kamera, may mga gumagapang paring anino roon. Naihulaan ko na nagdiriwang pa rin silang kanilang tagumpay. Umupo pa akong 10 minuto para patigilin ang tibok ng puso at tumayo. Nang lumabas na ang unang usok mula sa bodega, kumilos ako ng eksakto ayon sa plano. Tumakbo ako sa ikalawang palapag, ibinukas ang napinto sa koridor at sumigaw ng buong lakas. Sunog, sunog, tulungan ninyo, ang aking asawa, nasa itaas siya, iligtas ang aking asawa. Pinagpiyak nga aking siga ang katahimikan gabi. Sa loob ng ilang segundo, nagliwanag ang mga bintana ng mga katabing bahay. Narinig ang pakabog nga nagbubukas na pintuan, tapak nga pa sigawan. Nakpatuloy akong tumakbo ng may takot sa balkonahe, umuubo at tumatawag ng tulong. Ang usok ay hindi masyadong matindi para maging mapanganib, ngunit sapat para maniwala ang sinuman na may totoong sunok. Ilang lalaki mga kapitbahay ay lumukso sa bakod na may mga fire extinguisher at bakal. Iba ay tumatawag sa BFP, iba ay sa pulisya. Ang matanda sa maito, kilala ko sa mukha, ay sumiga. Nasaan ang kwarto ni Domingo? Buksan natin. Tumulo ang luha ko habang tinuturo ang dulong koridor. Ang pinto sa kwarto ni Domingo ay winasak ng ilang hampas. Lahat ay pumasok at natigilan. Ang hospital bed ay walang tao. Ang oxygen machine ay gumagana pa rin. Ang mga tubo ay nakakalat sa sahig. Ang kumot ay gumuong. Ang unan ay pindot. Parang may bigla-biglang tumayo ng may dali. Ang makapitbahay ay nagtatinginan ng may gulumihanan at sa sandaling iyon ay nagbukas ang automated gate ng katabing bahay. Sa liwanag ng headlights ng fire truck na kakarating, lumabas sa kalsada si Domingo at Alicia. Nakatayo si Domingo sa sarili niyang mapamalusok na nakasuot na mahal na madilim na piyama. Si Alicia, na may gulong-gulong na buhok at maputing mukha, ay walang malay na niyakap ang kanyang nang halatang tiyan. Ang buong bakuran ay saglit na natahimik. Pagkatapos ay biglang may umalungok na ingay, tulad ng mainit na mantika na binuhusan tubig. Si Domingo, lumalakad siya. Hindi ba siya paralisado sa lahat ng mga taon na iyon? Anong nangyayari dito? Sa lahat ng panik ay nagsisilabasan ang matelepono, ang maskrin ay nagniningning sa gabi. Si Domingo ay nagbubulong ng isang bagay. Ang kanyang mukha ay walang dugong puti. Malamang ay gustong nakunwari na may sakit siya, ngunit huli na. Ang isang taong kakaliha sa apoy ay hindi na maaring
maging halaman muli. Lumabas ako sa gitnang koridor, gulong-gulong ang buhok, pula ang mga mata, ngunit ang boses ko ay parang yelo. Gusto ba ninyong malaman kung bakit ang aking asawa na 6 na taon ng paralisado ay biglang nakakakubo? Sa likod ng aparador, sa kanyang kwarto ay may daanan patungo sa katabing bahay. Siya at ang kanyang doktor ay matagal nang nakatira doon ng magkasama. Ilang curious na lalaki ay tumakbo agad para suriin. Ilang minuto ang lumipas. May sumigaw, "Toto, may pintuan dito." May daanan. Ang huling kurtina ay nabawi. Mabilis na dumating ang pulisya. Pagkatapos ay ang maimbestigador. Sinaliksik nila ang 2 bahay. Sa katabing bahay ay natuklasan ang isang ganap na tirahan, mga makasintahan lalaki at babaeng damit, alak, prenatal vitamins, mga resibong tindahan, signal jammers para sa mga kamera. Tahimik kong ibinigay sa investigador ang flash drive na naglalaman ng audio recordings, mga video mula sa kamera, datos tungkol sa mga money transfers, impormasyon tungkol sa mga pekeng kumpanya, screenshots ng mga mensahe tungkol sa palsipikadong medical certificate ng aking mental health, at ang paketeng nilagdaan ni Domingo ng nakaraang araw. Sa presinto, si Domingo ay unang nagtangkang sabihin na kamakailan lamang siyang nagsimulang gumaling, ngunit natatakot siyang shocking ang maging epekto sa akin. Si Alicia ay umiyak at nausabing ito ay pagkakamali lamang, isang bawal na PEB. Hindi ako nautelo. Basta inilabas ko ang isang katibayan pagkatapos ngang isa, nang binuksan ang audio recording kung saan tinawag akong Golden Cow ni Domingo at kapwa binanggit ang sinadyang pahata ng manibela. Ang kanyang mukha ay naging puti tulad ng chalk. Ang manaktahimik na binalutan ng pag-ibig ay nagsimulang magsiyang siya sa harap ng mga investigador. Inakusahan ni Alicia si Domingo na siyang organizer. Sumigaw si Domingo na si Alicia ang nag-isip ng iskema ng mga labis na presyong gamot at naglabas ng pera sa pamamagitan ng kanyang makamag-anak. Si Aling Gloria na dumating mula sa kanyang bahay ay nawalan ng malay nang basahin sa kanya ang madokumento tungkol sa Solidarity Responsibility at ibalita ang pagsais ng kanyang konektadong pag-aari. Ang pamilyang matagal na nagsisipagtanghal ng kanilang palabas sa lupang isang gabi ay mismo nagtanggal ng lahat ng kanilang maskara. Mula roon, ang lahat ay nagdevelop na sa sarili nitong landas. Nagsampa ako ng annulment. Lahat ng kanilang manipulasyon ay naimbestigahan. Ang kotehiyo na dating aking ipinagmamalaki ay naging isang walang laman na kahon na punong kasinungalingan para sa akin. Kaya naman nang umalis, hindi ako nagsisi. Kinuha ko si Aling Nene, kasama ko sa isang maliit ngunit maliwanag na apartment na hindi na amoy antiseptiko. Ilang buwan pagkatapos, lumipat ako sa Tagaytay at nagbukas ngang isang maliit na tea shop, isang pangarap na minsan ay iniwan ko. 3 taon pagkatapos, nakatayo ako sa pintuan ng aking tindahan at nakatingin sa ulap na bumabalaot sa mga kabundukan at narinig ko na si Domingo ay nakalabas ng bilanggo, bigo at matanda na. Si Alicia ay nawalan ng kanyang medical license. Si Aling Gloria ay nawalan ng dating pagalang. Hindi ako naramdamang nagtatagumpay, naramdaman ko lamang ang gaan. Gaan, parang may inalis na bato sa aking dibdib na nagpigil sa akin sa lahat ng mga taon na namuhay. Ako na nagbabayat ng pagkakamaling ang iba. Sa buhay, kailangan nating maging tapat. Hindi maaring gamitin ang kabutihan ng iba bilang hagdan dahil ang umakyat sa pamamagitan ng kasinungalingan ay mahuhulog ng napamahal sa oras na darating. Kung kayo, maminamahal na tagapakinig, ay natuklasan ang kwentong ito na may aral, mangyaring mag-like. Kung may gusto kayong ibahagi o sabihin, mag-iwan ng komento sa ibaba. Salamat sa inyong pakikinig hanggang sa katapusan. Nawa ay manatili kayong malusog, matiwasay ang kalooban at hanggang sa susunod na kwento sa channel na